Walang galang. Espada. Isang sirang bakal, nangahas na kalabanin kami. Sapat na ang espadang ito. Utos ng hulog gamit ang espada. Wasakin. Wasakin. Sapat na ang espadang ito para patayin ka. Mamatay sa espada ng Divine Master na ito. Sapat na para ipagmalaki ninyo sa hari ng impyerno. Ulat, Divine Master. Patay na ang 4 na Demon God. Ang lahat ng magnanakaw mula sa ibang bansa sa hangganan ay nalipol na. Ulat, Divine Master. Ang 6 na bansa ay nagpahayag na sa publiko na handa silang lumagda sa isang kasunduan sa tigil putukan. Si Xiao Gozhu ay papunta na rin para lagdaan ang kasunduan. Kilin. Zook. Tipunin ang Zenbei Iron Army. Kung ang natitirang hukbo ng 6 na bansa ay maglakas loob na lumaban, patayin silang lahat. Opo. Ang labanan ngayon ay para sa bansa at para sa pamilya. Divine Master, may balita mula sa inyong tahanan. Yun raw, ma. Magpapakasal. Magpapakasal ako. Basta't papayag kang palayain ang aking ina. Sayang. Huli na. Ma! Ma! Zuyo Andong, ikaw na lalaki ka. Kapag nalaman ito ni Fang Yuan, hindi kanya palalampasin. Ang pumatay sa sariling ama, siya ba? Malamang matagal na siyang patay sa digmaan. Sa engagement party bukas, kung mahuli kayo ng 1 minuto, papatayin ko kayong lahat. Hahaha. Pamilyang Zhao Yuandong. Sinaktan mo ang aking pamilya, ininsulto mo ang aking asawa. Pagbabayarin kita ng dugo. Ipasa ang aking utos. 6 na milyong Zenbei Iron Army. Sumama kayo sa akin pabalik sa Capital City ngayon din. Divine Master, huwag po. Hindi pa napipirmahan ang kasunduan. Hindi pa rin payapa ang Northern Region. Ang iba pang 6 na bansa ay nagbabanta pa rin sa hangganan ng Gretsia. Kung alisin nyo ngayon ang Zenbei Iron Army, magdudulot itong walang katapusang problema. Ako, si Fang Yuan, ay nagbantay sa Northern Region sa loob ng 5 taon. Ako lang at ang aking espada, pinoprotektahan ang Dragon Vein ng Gretsia. Ngunit ang kapalit ay ang pagkasira ng aking pamilya. Ang aking asawa ay pinilit na magpakasal muli. Sabihin mo sa akin, ano ang silbi ng pagbabantay ko sa Northern Region? Ngunit ako po. Huwag ka nang magsalita pa. Abisuhan ang lahat ng tagapagbantay sa daan. Sinumang maglakas loob na harangan ako, kapatayin. Narito ang Flame Dragon Order. Ang makakita nito ay parang nakita na rin ang State Master. Huminto kayo. Fang Yuan, nababaliw ka na ba? Ikaw na Divine Master ng Northern Region, nilalabag mo ang batas. Dinala mo ang 6 na milyong Zenbei Iron Army pabalik sa Capital City. Nagre-rebelde ka ba? Pinatay ng pamilyang Zhao ang aking pamilya. Ininsulto ang aking asawa. Kung hindi ko ito ipaghihiganti, hindi ako karapat dapat maging asawa, hindi ako karapat dapat maging anak. Pumasok sa syudad. Adhana. Lahat ito ay tadhana. Kung gayon, hindi na kita pipigilan. Ngunit, kailangan mong unahin ang kapakanan ng lahat. Kapag kumalat ang balita na bumalik ang iyong Zenbei Iron Army sa Capital City, tiyak na magsisimula ang mga kalapit na bansa. Ang kapayapaang nakamit sa 5 taong digmaan ay mawawala na parang bula. Divine Master, ilang kapatid natin ang naiwan sa Northern Region para sa kapayapaan ng Gretsia? Mabuti. Kung gayon, bibigyan kita ng 7 araw pa. Pagkatapos ng 7 araw, anuman ang mangyari, ang galit ng Zenbei Iron Army ay susunugin ang pamilyang Zhao hanggang sa maging abo. Mga general at sundalo, magtayo ng kampo. Opo, Kilin, pangunahan mo ang hukbo at magkampo dito. Kung wala ang aking Zenbei talisman, ang sinumang kumilos ng walang pahintulot ay haharap sa batas militar. Opo. Zook, laging maghintay sa aking utos. Tawagin lang ako anumang oras. Opo. Yun raw, bumalik na ako. Maligayang pagdating sa inyong lahat sa engagement party namin ni Zhao Yuandong at Binibining Lin. Kamakailan, sunod-sunod ang trahedya sa pamilyang Fang. Ako, si Zhao Yuandong, ay hindi na inalala ang nakaraan. Dahil sa aming dating samahan, nagpasya akong pakasalan si Binibining Lin upang bigyan ng kapayapaan ang kaluluwa ng aking kapatid na si Fang Yuan. Sa kabilang buhay, Si Lin Yunru, kaapat dapat nga siyang tawaging pinakamagandang babae sa Capital City. Matapos magpakasal, hindi nagbago ang kanyang figura, lalo pa siyang gumanda. Pero bakit nakakunot ang kanyang noo ngayon? Baka
Baka pinipilit siya ng pamilyang Zhao. Mag-ingat ka sa iyong sinasabi. Mag-ingat ka sa iyong sinasabi. Ang pamilyang Zhao ngayon ay nakakapit na. Ang pamilyang Zhao ngayon Kay ay Liu nakakapit na. Guzhu, isa sa 2 haligi ng Gretsia. Napakalakas ng kanilang kapangyarihan. Gusto mo bang mamatay? Huwag ka nang tumingin. Ang taong iyon ay matagal nang namatay sa digmaan. Ngayon, gusto kong makita. Sa buong capital city, sino ang mga ngahas na tutulan kaming dalawa? Ay naku, Binibining Zhao, nagbibiro lang po kayo. Kayo po ay magandang pares. Sino po ba ang tututol? Ako si Fang Yuan ng pamilyang Fang. Narito upang maningil ng utang. Zhao Yuandong ng pamilyang Zhao, lumapit ka para mamatay. Mga gwardiya. Baliin ang kanyang mga kamay at paa. Durugin ang kanyang mga buto hanggang maging abo. Ang Zenbei Talisman ay narito. Tingnan natin kung sino ang maglalakas loob na maging mapangahas. Ito ang Zenbei Talisman na kayang utusan ang 6 na milyong Zenbei Iron Army. Paano ito napunta sa kanya? Fang Yuan, paano napunta sa iyo ang Zenbei Talisman ng Divine Master ng Northern Region? Dahil ako, si Fang Yuan, ang Divine Master ng Northern Region. Gusto kong makita kung ilan sa inyo ang may lakas ng loob na kalabanin ako. Ay naku, aking butihing manugang. Hindi ba't ito ay isang malaking hindi pagkakaunawaan? Kung sinabi mo lang sa akin na mas maaga na ikaw ang makapangyarihang Divine Master ng Northern Region na kinatatakutan ng lahat, hindi sana ako. Hindi sana ano, hindi sana pinilit si Yunro na magpakasal muli. Ito. Huwag kang mag-alala, Tia. Sa pagkakaalam ko, ang Divine Master ng Northern Region ay kakabalik lang mula sa pamumuno sa Zenbei Iron Army upang labanan ang pinagsamang hukbo ng 6 na bansa. Hindi pa napipirmahan ang kasunduan sa kapayapaan. Paano magiging sa kanya ang Zenbei Talisman? Ang ibig mong sabihin, yung Master Zhao, Fake Shemper. At siya ay isang biro lamang na walang alam sa kamatayan at naglakas loob na magpanggap bilang Divine Master ng Northern Region. ganoon pala. Ako mismo ang Divine Master. Bakit ko kailangan magpangga? Ikaw naman, hinamak mo ako sa harap ng lahat at inakusahan mo pa ako ng pagpeke ng Zenbei Talisman. Ilang buhay mayroon ka, Zhao Yuandong, para patayin ko. Hahaha. Nagpapanggap. Nagpapanggap pa rin dito. Sugod. Lahat kayo ay walang silbi. Kunin ninyo ang inyong mga espada. Bilisan ninyo. Ang paghawak ng sandata laban sa Divine Master ng Northern Region ay isang krimen na may pahusang kamatayan para sa 9 na henerasyon. Ang krimeng ito, kaya nyo bang panagutan? Fang Yuan, isa ka lang lalaking pumatay sa sarili mong ama at naglakas loob kang sabihin na ikaw ang Divine Master ng Northern Region. Ang mga walang utak na ito ay naniniwala sa iyo, ngunit ako ay hindi. Itaas ninyo ang inyong mga espada. Kung hindi, papatayin ko rin ang buong pamilya ninyo. Sugod. Fang Yuan, mag-ingat ka. Fang Yuan, mag-ingat ka. Hindi ako nagkakamali, di ba? Inagaw niya ang lahat ng kutsilyo at tinagpira-piraso pa. Sa impyerno ka na magpaliwanag. Lagot na. Ikaw na lalaki ka. Pinatay mo siyang Master Zhao. Dapat lang mamatay si Zhao Yuandong. Ang Divine Master na ito ay nagtanggal lang ng salot sa lipunan. Hindi lang si Zhao Yuandong, kundi lahat ng sangkot sa pagpatay sa aking mga magulang. Isa-isa silang pananagutin ng Divine Master na ito. Sa pagpatay mo, hindi ba't magdadala ka ng kapahamakan sa pamilyang Lin? Isa ka lang lalaking ngalang tirahan. Ang pamilyang Lin namin ay isang kilalang pamilya na may pangalan at reputasyon. Gusto mo ba kaming patayin? Makailangan lang kumilos ni Fang Yuan kanina dahil sa emergency. Kung may sisisihin ka, ako na lang. Yun raw. Sa ganitong sitwasyon, kinakampihan mo pa rin ang lalaking ito. Gusto mo bang mamatay kasama niya? Sige. Pagbibigyan kita. Ikaw na lalaki ka, naglakas loob kang saktan ako. Ngayong nakabalik na ako, hindi ko hahayaang masaktan si Yunro kahit kaunti. Fang Yuan, tumakas ka na. Ang pamilyang Zhu ay may malaking kapangyarihan sa capital city. Kontrolado nila ang lahat. Kung malaman ng pinuno ng pamilyang Zhu na pinatay mo ang kanyang anak, tiyak na hindi kanya palalampasin. Huwag kang mag-alala, Yunro. Ang pagbabalik ko ngayon ay para ipaghiganti ang mga nagplano laban sa akin noon. Ngayon, araw ng pag-aalay ng pamilyang Fang sa mga ninuno. Pagkatapos nating magbigay-pugay kina mama at papa, personal ko silang sisingilin. Mula nang makulong ka at sumali sa hukbo 5 taon na ang nakalipas, kami ay patuloy na pinipilit at inaapi ng angkan ni Fang Chengao.
Hindi lang nila gustong itapon ang mga lapida ni na mama at papa mula sa ancestral hall. Gusto rin nilang tanggalin ang aming angkan sa talaan ng pamilya. Ano ang sinabi mo? Tama ang sinabi niya. Fang Yuan, ikaw ay malupit na pumatay sa iyong ama at sinira mo ang reputasyon ng pamilyang Fang. Hindi ba't dapat kang paalisin sa pamilyang Fang? Ano ang sinasabi mo? Ama ang sinabi niya. Fang Yuan, malupit mong pinaslang ang iyong ama, sinira mo ang reputasyon ng pamilyang Fang at naging dahilan ng pagbagsak ng aming pangalan. Gayon, sinaktan mo pa siyang Master Zhao at ginagalit ang pamilyang Zhao. Kung hindi pa kami magkapahayag ng aming paninindigan, hindi ba't magiging sanhi ito ng pagkasira ng aming pamilya? Tama ang sinabi ng matriarch. Sa pagkakaalam ko, Sa pagkakaalam ang ko, pinuno ng pamilyang Zhao, nang malaman ang pagkamatay ng kanyang minamahal na anak, ay galit na ngayon. Pinangungunahan niya ang lahat ng kanyang mga mandirigma at papunta na rito. Patay ka na, Fang Yuan. nakikita mo ba? Ang lalaking ito, ngayon ay isang lalaking kinamumuhian ng lahat. Kung magkakaroon ka pa ng anumang kinalaman sa kanya, hindi na kita kikilalanin bilang anak ko. Dahil pinakasalan ko na si Fang Yuan, susundin ko siya hanggang kamatayan. Kahit na ang nasa harapan ay isang malalim na bangin. Handa akong tumalon kasama niya. Yun raw. Huwag kang mag-alala. Ngayon, walang makakagalaw sa atin. Ang galing mong magpakalat ng sismis. Nakalimutan na ba ninyong lahat sa pamilyang Fang? Kung wala ako, Fang Yuan, saan nagmula ang dating kaluwalhatian ng pamilyang Fang? At saan kayo kumuha ng lakas ng loob para itakwil ang Divine Master ng Northern Region mula sa talaan ng pamilya? Fang Yuan, kung gumawa ka lang ng simpleng dahilan, baka maniwala pa kami sa iyo. Pero ngayon, gumagamit ka ng peking Zenbi talisman para magpanggap na Divine Master ng Northern Region. Inaakala mo ba kaming mga tanga? Hindi ako natatakot sabihin sa iyo. Nasa ilalim ako ng utos ng War God Zuke ngayon. Nagsisilbi sa Dragon Slaying Camp. At ikaw, isang maliit na sundalo na nagmakaawa sa hangganan sa loob ng 5 taon. Malamang hindi mo pa nakikita ang mukha ng War God Zuke, hindi ba? Hawak ang peking token ng sundalo. Ginagawa itong utos. Inaakala mo ba kaming mga insekto na walang alam sa mundo? Madaling lokohin. Dahil narito na ang lahat ng pinuno ng pamilya, mayroon akong mahalagang ipapahayag. Buksan ang kalaan ng pamilya. Direktang linya ng pamilyang Fang. Walang paggalang sa batas. Walang paggalang sa batas. Umatay ng ama, nanakit ng ina. Hindi mapapatawad ang kasalanan. Ngayon, ang direktang linya ng pamilyang Fang ay ititiwalag mula sa talaan ng angkan ng Fang. At itatalaga ang collateral na si Fang Chengao bilang direktang linya. Bilang direktang linya. Maraming salamat sa pagpapala, Matriarch. Isang matandang walang alam sa tama at mali, nakikinig sa paninira ng iba, at hindi karapat-dapat sa posisyon. Sayang ang haba ng buhay mo. Ang lakas ng loob mo. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan sa Matriarch? Ngayon din, alisin ko na. Alisin ko ang mga lapida ng 2 hamak na yon mula sa Ancestral Hall, para hindi madumihan ang mga mata ng aking mga ninuno. Fang Yuan, Anong gagawin mo? bitawan mo ako. Ang sampal na ito ay para sa paglapastangan mo sa aking mga magulang. Ang sampal na ito ay para sa pananakit mo sa aking asawa. Ang sampal na ito ay mula sa mga ninuno ng pamilyang Fang. Para turuan ka, isang suwail na apo. Fang Yuan, bitawan mo ang anak ko. Kung hindi, isusumbong kita kay War God Zuke. Sa panahong iyon, sa buong capital city, wala ka nang mapupuntahan. Gusto mong gamitin si Zuke para takutin ako. Hindi mo man lang itanong kung may lakas siya ng loob. Anak ko, Babaliin ko ang isang binti mo. Iyan ang interes sa paluloko mo sa akin. Hindi ba gusto mong makita ang aking mga nagawa? Seg. Hahayaan kong makita ninyong mga parang baboy at aso. Kung sino ang nagbigay sa inyo ng karangalan ng pamilyang Fang sa lahat ng panahon. Pagbuo, lumitaw. Wasakin. Ang sampal na ito ay para sa paglapastangan mo sa aking mga magulang. Ang sampal na ito ay para sa panloloko mo sa aking asawa. Ang sampal na ito ay para sa mga ninuno ng pamilyang Fang. Upang kuruan ka, isang walang galang na apo. anak ko, Hindi ba gusto mong makita ang aking mga nagawa? Seg. Ipapakita ko sa inyong mga baboy na ito. Wasakin. Espada ng Soberanya. Hindi ba sila inilagay ng Divine Master ng Northern Region sa hangganan upang supuin ang Dragon Vein? Bakit sila narito? Ngayon, nakuha ko ng Dragon Vein gamit ang Zenbei Talisman. Sasabihin nyo na naman ba? Na ang espada ng Soberanya na ito ay fake rin. Kalokohan. Nagpakita ako ng galing sa pakikipaglaban sa 6 na bansa kasama si War God Zuke. At ang Divine Master ay nagbigay sa akin ng espada ng Soberanya bilang pagpapala dahil sa aking mga nagawa. Dahil sa kasunduan sa tigil putukan, ngayon lang dumating ang espada ng Soberanya. Ngunit ikaw, sinasabi mong ang banal na sandatang ito ay para sa iyo. Napakakapal ng mukha. Fang Yuan, nagpanggap kang Divine Master, inagaw mo ang aking mga nagawa, at sinubukan mong patayin ang mga miyembro ng pamilyang Fang. Ngayon, ako, si Fang Xia, ay hihilingin sa espada ng Soberanya na alisin ka, ang salot na ito. bakit ka pa nakatayo diyan? Tulungan mo ang batang Panginoon na bunutin ang espada. Isa
Isang ordinaryong tao lang, naglakas loob na hangarin ang banal na sandata. Espada. Kayo na mga inapo ng pamilyang Fang, masama ang inyong puso, sinasaktan ang inyong mga kamag-anak, at labis na lumalabag sa moralidad. Ako, si Fang Yuan, ay magsasagawa ng hustisya ngayon, at alisin ko kayong mga suwail na inapo para sa ating mga ninuno. Ngayon, muling ayusin ang talaan ng pamilyang Fang. Mula ngayon, kayo ay ititiwalag sa pamilyang Fang. Ang pamilyang Fang ay mayroon lamang ako, si Fang Yuan, kayo ang mga dayuhan. Ang lakas ng loob mo ah. Naku po, Fang Yuan, dumating na ang pinuno ng pamilyang Zhu. Kaya mo ba? Huwag kang mag-alala. Kahit pagsamahin pa nila ang lahat ng pamilya ngayon, hindi nila kayang pantayan ang aking kapangyarihan. Ang yabang mo naman, Fang Yuan, akala mo ba dahil hawak mo ang Zenbei Talisman at ang Sword of Sovereignty, ikaw na ang Divine Master ng Northern Region? Ang Divine Master ng Northern Region, sa pagkakataong ito ay tinalo ang pinagsamang hukbo ng 6 na bansa. Nagdulot ng maraming taon ng kapayapaan sa ating hangganan. Ang ganitong walang hanggang tagumpay ay natural na makakatanggap ng parangal mula sa State Master ng Capital City, Asya. Siguro ay isa lamang siyang maliit na sundalo na naghahatid ng Zenbei Talisman at Dragon Vein. Ang lakas ng loob niyang magpanggap na Divine Master, karapat dapat siyang pausahan ng kamatayan. Ganoon pala. Alam ng lahat na tanging ang Divine Master ng Northern Region lamang ang makapasok sa Dragon Vein. Ngunit hindi nila alam na kahit sino ay maaaring magkaroon nito kung mayroon silang Zenbei Talisman. Sinasabi ko sa inyo, kahit pa dumating ang hari ng impyerno ngayon, papatayin ko ang batang ito para ipaghiganti ang aking anak. Kung ipagtatanggol ninyo siya, pamilyang Fang, sisirain ko kayong lahat. Tito Zhao, nagkakamali ka. Ang batang ito ay pinalayas namin sa pamilyang Fang 5 taon na ang nakakaraan. Paano namin siya poprotektahan? Isang lalaking nagpalsipika na pinatay ko ang aking ama at sa pilitang inagaw ang aking asawa habang wala ako. Ano kung pinatay ko siya? Titingnan ko kung matigas ang buto mo o ang dila mo. Ang pagbatay sa aking ama noon, hindi ko pa kayo sinisingil, pamilyang Zhao. Dahil personal kayong lumapit, isa-isahin natin itong ayusin. Sig, sa Capital City, ikaw lang ang nangahas na hamunin ang pamilyang Zhao. Titingnan ko kung may kakayahan ka nga. EMEA, kung gayon, tingnan natin kung may karapatan ang pamilyang Zhao. Kung walang karapatan ang pamilyang Zhao, nandito pa rin ang pamilyang Fang. Kami, 2 pamilya, ay tiyak na magpapabayad sa iyo ngayon. Ang talaan ng angkan ng pamilyang Fang ay sinira ko na. Kayo, pinalayas ko na rin sa pamilyang Fang. Anong karapatan ninyo ngayon na kumatawan sa pamilyang Fang? Nakakatawa. Walang galang. Anong karapatan mo na muling ayusin ang talaan ng angkan ng pamilyang Fang? Ikaw lang. Gusto mo pa rin ang iyong mga magulang ay makatanggap ng insenso mula sa aming pamilyang Fang sa Ancestral Hall. Isang panaginip lang yan. Mga tao, dalhin ninyo rito ang mga lapida ng 2 iyon. Ikaw. Fang Cheng-u, sinira mo ang mga lapida ng aking mga magulang ngayon. Darating ang araw na ang inyong lahi ay mawawalan ng tagapagmana. EMEA, huwag kang magsalita tungkol sa isang simpleng lapida. Gayon, pati ikaw, hindi ka na makakalabas dito. Mga tao, itapon ninyo ang mga lapida ng 2 ito sa palikuran. Gusto kong kamuhian sila ng lahat magpakailanman. Ang pamilyang Zhao ay nang api sa aking asawa, ang mga kamag-anak ng pamilyang Fang ay nang api sa aking yumaong mga magulang, at kayong lahat ng mga maimpluwensyang tao at makapangyarihan na naririto, hindi alam ang tama at mali, at sumusunod lang sa makapangyarihan, kayong lahat. Nararapat mamatay. Fang Yuan, Ikaw, ano ang gagawin mo? Bilisan mo, bitawan mo ako. ano ang gagawin ko? Hahayaan kitang humingi ng tawad sa aking yumaong mga magulang. Fang Yuan, bitawan mo ang aking ama. Maniniwala ka ba kung sasabihin kong papatayin ko siya? Fang Yuan, huwag mo akong intindihin. Bilisan mo. Yun raw, ikaw. Hindi mo pa rin siya binibitawan. Bingi ka ba? Maniniwala ka ba kung sasabihin kong papatayin ko siya ngayon? Say, bibitawan ko. Huwag mong saktan si Yunro. Hahaha. Alagang isang masunuring tao. Pero, wala akong balak na palayain siya. Dumating na po si Divine Emissary Zook. Ngayon, tingnan natin kung sino ang mga ngahas na galawin siya. Lintik. Bakit nandito rin si Zook? Hindi pwedeng masira ang plano ng taong iyon. Kung hindi, pati ang buhay ko ay mawawala. Divine Emissary Zook, bakit po kayo narito? Nangahas kayong galawin ang asawa ng ginoong ito. Gino. Divine Emissary Zook, siya ay isang taong itiniwalag mula sa aming pamilyang Fang. Bakit pa po kayo? Kailan pa naging karapatan ninyong diktahan ako sa aking ginagawa? Magbigay galang.
Tandaan ninyo ito. Hindi ko kayo papatayin dahil magkadugo tayo sa pamilyang Fang. Ngunit kung malaman kong may miyembro ng pamilyang Fang na sangkot sa nangyari noon, hindi ko kayo palalampasin. Ang lakas ng loob ninyo ngayon Una, pinatay ninyo ang batang master ng Zhao. Tapos, ginulo ninyo ang pagbabago ng talaan ng pamilyang Fang at sinira ang talaan ng pamilyang Fang. Sinira ninyo ang talaan ng pamilyang Fang. Ngayon, ang pamilyang Lin ay tuluyan ng nakipag-away sa pamilyang Zhao at Fang. Lahat ito ay dahil sa inyo. Ma, gusto lang ni Fang Yuan na patunayan ang kanyang mga magulang. Tungkol sa nangyari ngayon, hindi niya ito sinasadya. Manahimik ka. Huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, walang makakagalaw sa pamilyang Lin. Nagmamalaki ka pa rin. Ano ba ang mayroon ka? Isa ka lang lalaki sa hangganan ng Northern Region. Dahil lang sa pinadala ka para maghatid ng Zhenbi Talisman at ginamit mo ang Sword of Sovereignty. Akala mo na ikaw na talaga ang Divine Master ng Northern Region. Sa tingin ko, maliit ang aming pamilyang Lin. Hindi ka kasya rito. Umalis ka. Umalis ka na agad. Ma, nilayuan na ni Fang Yuan ang pamilyang Fang. Ngayon, pinagbabantaan na naman siya ng pamilyang Zhu. Wala nang ibang mapupuntahan si Fang Yuan kundi ang pamilyang Lin. Kung patuloy mo siyang ipagkatanggol, baka pati ikaw ay paalisin ko sa pamilyang Lin. Pero, Yun raw. Huwag ka nang magsalita. Alis na lang ako. Magbahinga ka ng mabuti sa pamilyang Lin kung may mang-api sa iyo. Tawagan mo lang ako anumang oras. Sabihin mo, ano ang problema? Ipinapaalam ko sa Divine Master. May balita na tungkol sa nangyari noon. Sila pala. Ipasa ang aking utos. Agad na tipunin ang Zhenbei Iron Army. Sa loob ng araw na ito, gusto kong mawala ang 4 na dakilang pamilya. Divine Master, huwag po. Hindi pa natutukoy ang utak sa likod nito. Kung gagawa tayo ng malaking gulo, baka matakot lang natin siya. Hayaan siyang manatili sa dilim. Kung gayon, sa pangalan ng Divine Master, magsasagawa ako ng isang piging bukas. Hayaan ang lahat ng pamilya na pumunta. Opo. Masusunod po, agad kong gagawin. Yuzu. Bakit ka ganyan kagulo? Magandang araw po, Ginoong Liu. Kagagaling ko lang po sa pag-aasikaso ng isang hindi inaasahang bagay. Hindi ko po alam kung ano ang sadya ninyo sa pamilyang Zhao, Ginoong Liu. Narito ako para bigyan ka ng isang napakagandang pagkakataon. Pakiusap, Ginoong Liu, sabihin ninyo po. Nakikinig po ako ng buong puso. Ang Divine Master ng Northern Region ay nakarating na sa Capital City. Mag-host siya ng isang Divine Masters Banquet bukas. Ano? Sa panlabas, iniimbitahan niya ang lahat ng malalaking pamilya sa Capital City. Ngunit sa totoo lang, iniimbestigahan niya ang pumatay sa kanyang mga magulang noon. Ang Divine Master ng Northern Region ay may mataas na posisyon at walang kapantay na kapangyarihan. Sino ang mga ngahas na pumatay sa kanyang mga magulang? Hindi marunong sumunod sa patakaran. Huwag magtanong ng hindi dapat itanong. Nagkamali po ako, Yuzu. Pakiusap, Ginoo, huwag po kayong magalit. Para sa piging na ito, nakakuha ako ng imbitasyon para sa pamilyang Zhao ninyo. Bagong dating ang Divine Master sa Capital City. Sa piging na ito, kailangan niya ng isang scapegoat para magsilbing babala sa iba. Ang sinumang makagawa nito ay tiyak na makukuha ang pabor ng Divine Master. Alam mo na siguro kung paano ito gagawin. Scapegoat, ang Fang Yuan na iyon, ang hamak na sundalo mula sa Northern Region na galing sa pamilyang Fang. Sa loob lang ng ilang araw, gumawa siya ng gulo sa 2 malalaking pamilya at wala siyang pakialam sa iba. Siya nga ang perpektong scapegoat. Naiintindihan ko po. Salamat po sa pagtitiwala, Ginoong Liu. Fang Yuan. Tingnan ko lang kung paano ka makakatakas ngayon. Salamat sa iyo, kapatid na Zhao. Dahil sa iyo, makakadalo kami sa piging na inihanda ng Divine Master ng Northern Region. Lubos kaming nagpapasalamat. Sayang naman, kahit na mayroon akong pinakamataas na kapangyarihan, nakatakas pa rin ang Fang Yuan na iyon. Kung maglakas loob siyang magpakita sa akin, tiyak na paggipira-pirasuhin ko siya. Tio Zhao, paano pa maglalakas loob ang Fang Yuan na iyon na magpakita sa inyo? Sino ang nagsabing hindi ako maglalakas loob? Sino nagsabing hindi ako maglakas loob? Fang Yuan, sinira mo ang talaangkanan ng pamilya Fang. Pinatay mo ang aking anak, at may lakas ka pa ng loob na pumunta rito. Bakit hindi ako maglakas loob? Hindi ba't ang piging na ito ay inihanda para sa akin? Para sa iyo. Alam mo ba kung sino ang lahat ng nairito? Sila ang mga makapangyarihan at may impluwensyang tao sa Capital City. At ikaw, tinanggal ka na sa pamilya Fang. Alam mo ba? Ang pagtayo ko rito ay hindi dahil sa pamilya Fang, kundi sa sarili kong kakayahan, si Fang Yuan.
Kasanayan. Anong kasanayan ang mayroon ka? Ang kasanayan ba ng pagpatay sa iyong ama? Hahaha. Hindi ka namin kayang pantayan diyan. Fang Yuan, nilabag mo ang batas, pinatay mo ang aking anak, at ngayon ay napakataas ng iyong pagpapakita rito. Malinaw na hindi mo iginagalang ang Divine Master. Ngayon, ako ang papalis sa Divine Master. Para patayin ka. Ano ka ba? May lakas ka ng loob na kumilos sa ngalan ng Divine Master. Ang lakas ng loob mo. AMEA. Mga Ginoo. Sa utos ng Divine Master, inorganisa ko ang piging na ito, hindi lamang upang ipakita ang kapangyarihan ng Divine Master, kundi upang imbestigahan din ang pumatay sa mga magulang ng Divine Master noon. At ang pumatay sa mga magulang ng Divine Master ay siya. Fang Yuan, Kahit ang tigre, hindi kinakain ang sarili nitong anak. Para sa sarili mong kagustuhan, pinatay mo ang mga magulang ng Divine Master. At ang lahat ng ito, nakita kamakailan ng anak ni Tio Zhao. Ngunit pinatay mo siya para patahimikin, at kinuha mo pa ang Sword of Sovereignty. Fang Yuan. Ang iyong kasalanan ay nararapat sa kamatayan sa mundong ito. kung gusto mong magpataw ng kasalanan, hindi ka maubusan ng dahilan. Mahalaga pa ba kung aminin ko o hindi? Sige. Mga Ginoo, ang batang ito ay walang puso at malupit. Ang mga ginawa niya ay hindi mapapatawad sa langit. Ngayon, at sa pangalan ng pinuno ng angkan ng Zhao, ang Inoong Diyos, parusahan ang batang ito. Sa aming panig, sinusuportahan namin si kapatid na Zhao. Dapat parusahan ng kamatayan ang anak na ito. Upang parusahan ng kamatayan ang taong ito mula sa Beijing. Ang batang ito ay dapat parusahan ng matinding kaparusahan. Ang pamilyang Lin ng Jiangbei ay sumusuporta. Ang pamilyang Lin ng Nanming ay sumusuporta. Kami rin ay sumusuporta. Ngayon, ang lahat ng malalaking pamilya sa Capital City ay naglabas na ng utos na patayin ka. Sa mundong ito, Wala ka ng lugar na mapupuntahan. hindi ka makakalabas sa piging na ito. Dumating ang Divine Emissary Kilin. Divine Emissary Kilin, bakit po kayo narito? Ano ang ginagawa ninyo? Ipinapalam po namin, Divine Emissary Kilin, na kami ay inutusan ng Divine Master na magdaos ng piging na ito. At ang taong ito na walang pinipili ay basta na lang pumasok. Nais guluhin ang lahat. Ang taong ito ay ginamit ang pangalan ng Divine Master at pinatay ang aking anak. Sinubukan pang itago ang katotohanan. Kawawa naman ang aking anak na si Yuandong, na tapat sa Divine Master. Ngunit pinatay ng taong ito. Pinatay ng bastos na ito. Divine Emissary Kilin, kailangan niyo po akong tulungan. Pinatay ko si Zhao Yuandong. Dahil sa labis niyang pang-aapi sa akin. At dahil sa paninira niya sa akin 5 taon na ang nakalipas. Ang kakayahan ninyong magsinungaling ng walang kahihiyan ay talagang nakakahiya. Divine Emissary Kilin, narinig niyo po ba? Uwamin na siya. Ang ganitong uri ng taong walang katapatan, walang paggalang, walang awa, at walang katarungan ay hindi karapat-dapat mabuhay sa mundong ito. Kami po ay humihiling. Nabawiin niyo ang Sword of Sovereignty at pausahan ang taong ito sa lugar na ito. Narinig mo ba? Ngayon, hindi lang ang lahat na makapangyarihan sa Capital City ang gustong pumatay sa iyo, pati na rin si Divine Emissary Kilin. Ay narito na. Fang Yuan. Wala kang takas. Oh, talaga. Ay naku. Ang lakas ng loob. Divine Emissary Kilin. Panginoong Kilin. Bakit ganoon? Bakit? Ang Sword of Sovereignty na ito ay ipinagkaloob ng Divine Master kay MR Fang. Ibig sabihin, si MR Fang ay maaaring kumatawan sa Divine Master. Ang kawalang-galang ninyo kay MR Fang ay kawalang-galang din sa Divine Master, hindi ba? Ang Sword of Sovereignty ay ipinagkaloob ng Divine Master kay Fang Yuan. Paano nangyari iyon? MR Fang, MR Fang. paano mo sila gustong parusahan? Sila ay mga kilalang pamilya sa Capital City. Wala akong kakayahang parusahan sila, Fang Yuan. Ikaw na lang ang bahala. Opo, Opo. ahirapan silang lahat hanggang mamatay. Para maibsan ang galit ni MR Fang. Huwag. Ang Inoong Kilin, patawarin niyo po kami. Hindi. Ang Sword of Sovereignty na ito ay sa Divine Master, at kaya nitong utusan ang milyon-milyong Zenbei Iron Army. Paano ito basta na lang ibibigay sa isang walang pangalang sundalo? Pakiramdam ko rin ay may mali. Si Fang Yuan, isa lang siyang ordinaryong sundalo mula sa Northern Region. Paano siya magkakaroon ng koneksyon sa Divine Master? Anong ibig ninyong sabihin? Siguradong binigyan ka ng benepisyo ng batang ito, kaya mo siya kinakampihan. Kalokohan. Bilang unang tagapagtanggol sa ilalim ng Divine Master, ang aking katapatan sa kanya ay saksi ang langit at lupa. Paano ko naman poprotektahan ng iba? Kung gayon, ipaliwanag mo, Gilin, paano nabigyan ng Divine Master ng Sword of Sovereignty ang isang walang pangalang hamak na tao? Dahil siya. Ako, si Kilin, hindi kailangan turuan kung paano gawin ang aking trabaho.
Sinabi ni Xiao Guozhu na ang mga nanakit sa aking ama noon Ang mga nanakit sa aking ama noon, at ang Susie Fater. nagpataw ng kasalanan sa akin ay hindi pa malinaw. Sa ngayon, hindi ko pa maaring ibunyag ang aking pagkatao ng padalos-dalos. Kung gayon, mukhang wala nang masabi si Kilin. Kilin, inabuso mo ang iyong kapangyarihan, binaliwala ang batas, at hayagang pinoprotektahan ang pumatay sa mga magulang ng Divine Master. Ano ang iyong kasalanan? Para lang protektahan ang batang ito. Gusto mo pang patayin ang lahat ng narito. Para lang matakpan ang iyong pagpatay. Talagang napakatalino mo. Ang pinuno ng pamilyang Zhao ay talagang kahanga-hanga. Wala kang ebidensya pero basta ka na lang naninirang iba. At binigyan mo pa akong napakalaking akusasyon. Hindi kaya sa paglipas ng panahon, pati ang Divine Master ay hindi mo na igagalang? Hindi po. Gusto lang naming alisin ang isang lason sa hukbo para sa Divine Master. Mga tao, Ano ang gusto ninyong gawin? arestuhin kayo at ang batang ito, at dalhin sa Divine Master para hatulan. Zhao Yuzu, talagang minamaliit kita. Para lang patayin ako, nakagawa ka pa ng ganyang kwento. Para dito, hindi ka nag-atubiling kalabanin si Kilin. Nakakabilib talaga. Pinatawa ko lang kayo. Kung hahayaan pa natin siyang magsalita, magiging traidor tayo sa bansa. Nasa harap na ang katotohanan. Fang Yuan, hindi ka pa baluluhod at amin sa iyong kasalanan para hindi ka masaktan. Side, sabi mo ninakaw ko ang Sword of Sovereignty, at si Kilin ay umabuso sa kanyang kapangyarihan. May ebidensya ka ba? Ebidensya. Nandito ang ebidensya. Kaya pala, hindi ka na nagkapangga. Kahit walang dahilan, gusto mo pa rin akong ipahamak hanggang mamatay. Ano ngayon? Ano ang magagawa ninyo sa akin? Zhao Yushu, sa ginagawa mong ito, hinahamak mo ba ang batas? Ito ay para ipaghiganti ang mga magulang ng Divine Master. Kung kipilitin mong humadlang, Divine Emissary Kilin, papatayin din kita. Ikaw, Mga tao, Dumating si Xiao Guozhu. Master Zhao ng pamilyang Zhao. Master Zhao, ang laki naman ng kapangyarihan mo. Agbati, Xiao Guozhu, ngayon ang piging ng Divine Master. Bakit may ganitong kaguluhan? Ipinapalam ko sa inyo, Ginoong Xiao, kami ay inutusan na hulihin ang pumatay sa mga magulang ng Divine Master. Ngunit si Kilin ay tumanggap ng suhol mula sa batang ito at hayagang pinoprotektahan siya. Gusto pa niyang patayin kaming lahat dito. Alaga, ako rin ay inutusan ng Divine Master na imbestigahan ang bagay na ito. Mukhang Itsum Terhot, mukhang Setadarot, gayon Setadarot, pareho ang ating tungkulin. Fang Yuan, mukhang hindi ka na makakatakas sa kamatayan ngayon. Sugod, Tigil. Pinuno ng pamilyang Zhao. Mukhang ang resulta ng aking investigasyon ay iba sa iyo. Mga aw. Xiao Guozhu, ano ang ibig mong sabihin? Malalaman mo mamaya. Pinuno ng pamilyang Li. Nagplano na saktan ang mga magulang ni Fang Yuan na nagdulot ng pagkalugi ng 10 bilyong pondo. Impossible. Xiao Guozhu, hindi ko ginawa ang ganoong bagay. Inosente ako. Inuno ng pamilyang Lin naglagay ng kung ano sa gamot ng mga magulang ni Fang Yuan na nagdulot ng kanilang pagkakasakit. Inuno ng pamilyang Zhao, nagdadala ng mga tao upang kakutin ang mga magulang ni Fang Yuan na nagdulot ng matinding pinsala sa kanilang pag-iisip. At ikaw, Zhao Yuzu, nakipagsabuatan sa kasalukuyang pinuno ng pamilyang Fang, si Fang Chengao, upang patayin ang mga magulang ni Fang Yuan. Ang iyong krimen ay dapat tarusahan ng kamatayan. Xiao Guozhu, ano ang nangyayari dito? Bakit mo pinatay ang napakaraming makapangyarihang tao sa kapital para lang sa isang tao? Hindi tama. Ito ay hindi tama. Hindi ito ganito. Nasaan ang Divine Master? Gusto kong makita ang Divine Master. Huwag na kayong magpumiglas. Ang patibong na ito ngayon ay inilatag para sa inyo. Ang piging ngayong araw ay sadyang inilatag ng Divine Master upang linisin ang mga salarin at bigyan ng katarungan ang mga magulang ni Ginoong Fang. Nga, kapatid na Zhao, ano ba talaga ang nangyayari? Hindi tama. Ang Divine Master ay may marangal na pagkakakilanlan. Isang nilalang mula sa langit. Paano siya magkakaroon ng malaking gulo dahil lang sa isang hamak na tao? Ito ay tiyak na isang patibong na ginawa mo. Ikaw ay tiyak na isang aktor na inupahan niya. Hindi niyo ako maloloko. sa tingin ko ay naghahanap kang kamatayan. Zhao Yuzu, sinabi ko na, kung kasama ka rin sa pagpapahamak sa aking mga magulang noon, hindi kita palalambasin. At kayong lahat, magkakamag-anak tayo sa pamilyang Fang. Ngunit napakawalang puso ninyo. Pinatay ninyo ang aking ama at ibinintang pa sa akin ng krimen na ito. Ito ay simpleng kasalanang hindi mapapatawad kahit mamatay kayo ng 1000 beses. Kamatayan. Paano nangyari ito? Hindi lang si Kilin. Pati si Ginong Xiao ay tinutulungan ang batang ito. Bakit kaya? Hindi tama. Ang taong yon, Hindi ito ang sinabi niya. Malinaw niyang sinabi na ang piging na ito ngayon ay para imbestigahan ang pumatay sa mga magulang ng Divine Master. Aano naging paglilinis ng iyong pangalan?
Ibig bang sabihin, ikaw ang Divine Master ng Northern Region? Sa tingin nyo, hindi nyo ako kayang patayin. Hindi ko kayang patayin? Hindi ako naniniwala. Bilang unang tagapagtanggol sa ilalim ng Divine Master, bakit hindi kita kayang patayin? Ang maliit na pinuno ng pamilyang Zhao na ito. Teka, Zhao Yuzuo, alam kong may tao pa sa likod mo. Sabihin mo sa akin kung sino siya. Hindi kita papatayin. Hindi ko ipagkakanulo ang dakilang iyon. Kahit na matalo ako ngayon, hindi ko pa rin siya pwedeng ibunyag. Kung sasabihin ko, tuluyan nang mawawasak ang pamilyang Zhao. Bibilang ako ng 3. Kung hindi ka pa rin magsasalita, sinisigurado ko, mapuputulan ka ng ulo. 3. Sasabihin ko. Akala ko matigas ka, pero sa huli, takot ka lang mamatay. Ang pagkakaroon ng peste na tulad mo sa Griatia ay isang malaking kahihiyan. Bilisan mo, sabihin mo, Ang pumatay sa iyong mga magulang ay si Liu. sino? Ginoong Fang, mag-ingat! May mamamatay tao. siya ang nasa likod ni Zhao Yuzuo. Habulin niyo siya agad. Ang gumawa nito ay hindi pa nakakalayo. Opo. Sino kaya ang nagplano ng lahat ng ito? Kumusta ang pagpapatupad ng plano? Nagkaroon ng kaunting aberya, pero napatay pa rin siya. Kahit ikaw ay nasugatan, mukhang si Kilin nga ang karapat-dapat na maging unang tagapagtanggol sa ilalim ng Divine Master ng Northern Region. Panginoon, si Fang Yuan ay unti-unting lumalapit sa katotohanan. Ano ang susunod na hakbang? Panahon na para simulan ang ating plano. Panginoon, ibig niyo bang sabihin? Tama. Sige, gawin mo na. Opo, ang inyong lingkod ay susunod sa inyong utos. Ipasa ang aking utos. Sa loob ng 3 araw, gusto kong magdaos ng Family Selection Assembly sa Capital City. Guguluhin ko ang lahat ng pamilya sa Capital City at muling iraranggo sila. Gusto kong iluklok ang pamilyang Lin sa trono ng pinakaunang pamilya sa Capital City. Opo. Ang inyong lingkod ay gagawin ito kaagad. Mayroon pa ba kayong ibang sasabihin? Divine Master. Ang Zenbei Iron Army Ay nakakampo na sa labas ng lungsod sa loob ng ilang araw. Kung hindi kayo babalik sa Northern Region kasama ang hukbo, maaring magkaroon muli ng gulo sa hangganan. Hindi pa tapos ang mga bagay-bagay, kaya hindi ako maaring umalis. Dalhin ninyo ang Zenbei Iron Army pabalik sa Northern Region at supilin ang mga magnanakaw. Divine Master, ang Zhenbi Iron Army ay kayo mismo ang bumuo at ang milyon-milyong sundalo ay sa inyo lamang sumusunod. Kami ay natatakot na. Huwag na kayong magsalita pa. Nakapagdesisyon na ako. Hawakan mo ang espadang ito, at ang milyon-milyong Zenbei Iron Army ay susunod sa iyong utos. Pangunahan mo ang hukbo, pabalik at lagdaan ang kasunduan sa tigil putukan sa 6 na bansa. Kapag natapos ko na ang bagay na ito, babalik ako sa Northern Region at susupilin ang lahat ng mga magnanakaw. Ikaw na Suwail na anak. Kung hindi kita tinawag pabalik, tatakas ka na sana kasama si Fang Yuan, di ba? Ma, hindi po ganoon. Nag-aasikaso lang po ako ng problema sa pondo ngayon. Tama na. Huwag ka nang magsalita. Mula ngayon, huwag ka nang makikipag-ugnayan kay Fang Yuan. Huwag mo na siyang makikita kailanman. Ma, naayos na po ni Fang Yuan ang problema sa pamilyang Zhu. Bakit po ganyan pa rin kayo? Bakit? Si Fang Yuan ay isang lalaki lang, isang walang kwentang tao. Ano ang may tutulong niya sa pamilya natin? Ngayon, nakahanap na ako ng napakalaking pagkakataon para sa pamilya natin. Basta ikaw. Pakasalan mo ako. Presidente Liu, bakit po kayo narito? Hindi niyo man lang sinabi, sana nasundo ko kayo. Siyempre, gusto kong makita kung anong itsura ng babaeng pinagbigyan ng Divine Master ng bilyong-bilyong order para sa pamilya ninyo. Gayong ko nakita, magandang nga. Ma, ano po ba talaga ang nangyayari? Si Presidente Liu po, nakiusap sa Divine Master para sa pamilya natin at nakakuha ng bilyong-bilyong order. Kapag pinakasalan mo siya, malulutas ang problema sa pundo ng pamilya natin. Impossible. Pinapainit mo ang ulo ko. Pinapainit mo ang ulo ko. You're so annoying. Ay hey, huwag kang magalit. Kapag nakita ni Yunro ito, hindi na siya mag-isip ng ganyan. Silver Snake Invitation. Silver Snake Invitation pala. Narinig ko na bukas, magsasagawa ang Divine Master ng Family Selection Assembly para muling ayusin ang ranggo ng mga pamilya. Kahit na ang Silver Snake Invitation ang pinakamababang antas, sapat na ito para ang pamilya natin ay mapabilang sa mga nangungunang pamilya. Sa Silver Snake Invitation na ito, malalampasan ng pamilya ninyo ang mga pamilyang Zhou at Fang at magiging nangungunang pamilya sa Imperial Capital. Yunro, hindi ba ito mas mahalaga kaysa sa mga bituin sa langit? Tama, tama. Pag-isipan ninyong mabuti ang desisyon ninyo. Naku, Chairman Liu, huwag po kayong mag-alala, sigurado po yun. Huwag kang mag-alala, sigurado yun. Huwag kang mag-alala, sigurado yun, makukumbinsi ko si Yun raw. Kung gayon, sa harap ng lahat ng pamilya bukas, saksihan nila ang pagsasama ng pamilya Lin at Liu. Mahal ko, alis na ako. Mahal na Divine Master, ayon sa inyong utos, handa na po ang lahat. Pagkatapos ng araw na ito, ang pamilya Lin na ang magiging pinakamakapangyarihang pamilya sa Capital City. Mabuti, huwag itong ipagsigawan. Gusto kong sorpresahin si Yun raw. Masusunod.
Fang Yuan. Yun raw. Kaya nang tumayo ng pamilya Lin sa tuktok ng capital city at maging isa sa pinakamataas na pamilya, bakit ganyan pa rin ang mukha mo at lungkot na lungkot ka pa rin? Fang Yuan. Talagang minali ko ang kapal ng mukha mo. Hindi ko akalain na sumunod ka pa rito para lamang sumabit sa kapangyarihan ng pamilya Lin. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nagkapanggap ka pa. Hindi ba't nalaman mo lang na nakuha ng pamilya Lin ang Silver Snake Invitation mula sa Divine Master? Kaya gusto mong gamitin ang pangalan namin para makapasok sa pagtitipong ito. Sinasabi ko sa'yo, tigilan mo ang pangangarap ng gising. Katawa-tawa. Ang Silver Snake Invitation ng pamilya Lin ay ako mismo ang nagpakuha. Bakit ko kakailanganing gamitin ang pangalan ninyo? Talagang marunong kang magmalinis at magbuhat ng sarili mong bangko. Talaga bang iniisip mo, dahil minsang tinulungan ka ni Xiao Guozu at ng Divine Emissary Qilin, ikaw na talaga ang Divine Master ng Northern Region? Kung hindi ka naniniwala, tanungin mo mismo si Liu Tianquan. Kung hindi ako ang magsasalita, magkakalakas loob ba siyang magsagawa ng pagtitipon nito para sa pagbili ng pamilya? Ang pagtitipon para sa Ang pagpili ng pagtitipon pamilya. para sa pagpili ng pamilya. Napakayabang naman ng sinabi mo. Ang yabang mo naman, isang hamak na sundalo lang ng Northern Region, nangangahas kang humarap sa akin, ang presidente ng Kundo Chamber of Commerce. Kahit na si Liu Tianquan mismo ang nandito, kailangan niyang lumuhod para salubungin ako. Kaya ano lang ang isang vice president na tulad mo? Fang Yuan, tama na yan. Ang Kundo Chamber of Commerce ang pinakamakapangyarihang Chamber of Commerce sa capital city. Ang lakas nila ay nakakatakot. Walang kahit isang pamilya sa capital city ang makakapantay sa kanila. Hindi mo sila kayang labanan. Kung magalit ka sa kanila, kahit ako ay baka hindi na kita matulungan. Kahit ako, Ay, ako, hindi baka ang hindi pagtitipong ako. ito ngayon ay inorganisa ko para palakasin ang reputasyon ng pamilyang Lin si Liu Tianquan na yan ay nagtatrabaho lang para sa akin. Bakit ako matakot na galitin siya? Alam ng lahat sa capital city na ang aming Pangulong Liu ay inutusan mismo ng Divine Master na magsagawa ng pagpili para sa mga dakilang pamilya. Paano mo nasabing ikaw ang nag-organisa nito para sa pamilyang Lin? Bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw na mismo ang Divine Master ng Northern Region? Paano mo nalaman? Paano kung ako ngayon? Ang Divine Master ng Northern Region na namumuno sa milyong hukbo at walang katulad sa mundo. Kino-compliment ka lang, lalo kang yumabang. Kung ikaw talaga ang Divine Master ng Northern Region, edi sana ang asong gala sa kalsada ay isang aso na sa langit. Ang Divine Master, sa kanyang walang hanggang kabutihan, ay nilinis na ang iyong pangalan. Ngunit ikaw, napakawalang utang na loob mo, nagpapanggap ka pa sa pangalan ng Divine Master. Ang tingin ko sa'yo, isa kang walang hiyang tao. Walang hiyang tao. Huwag kayong magalit, Vice President Yu. Ipagpapalayas ko na siya ngayon, mga tao. Hindi na kailangan. Ang makipag-away sa ganitong uri ng tao ay magpapababa lang sa ating katayuan. Pumunta ka sa ospital, ipacheck mo ang utak mo. Ako ang magbabayad. Ay, pasensya na. Masakit ang likod ko. Kailangan mong lumuhod para kunin ito. Sayang, kahit si Liu Guozu, ang ama ni Liu Tianquan, ay hindi pa sapa. Tapang mo, si Liu Guozu ay isa sa 2 dakilang haligi ng Gretsia. Paano mo siya mahahamak? Mga tao, putulin ninyo ang dila niya. Tigil. Hindi ko papayagan na saktan siya. Mukhang. Gayon ay talagang. Gusto mong makapasok. Seg. Ngayon, sa harap ni Miss Lin, bibigyan kita ng pagkakataon. Kung gusto mong makapasok, sige. Dumaan ka sa ilalim ko. Gusto mo akong dumaan sa ilalim ng iyong mga hita. Tama. Ang mga tao ay maaring dumaan sa pangunahing pinto. Ngunit ang basura na tulad mo ay kailangan dumaan sa ilalim ko. Deputy Chairman Yu, sobra ka na. Malinaw na iniinsulto mo si Fang Yuan. Manahimik ka. Anong klaseng tao si Deputy Chairman Yu? Kailangan mo pa siyang turuan? Bukod pa rito, siya ang naghahanap ng kahihiyan. Kaya hindi kasalanan ni Deputy Chairman Yu. Fang Yuan, wag mo silang pansinin. Kung ganoon, hindi na rin ako sasali sa pagpupulong na ito. Sabay tayong umalis. Hindi ba nila gustong makita akong mapahiya? Sige, pagbibigyan ko sila. Ganyan nga. Lumuhod ka na. Dumaan ka sa ilalim ko. Hayaan mong makita ko ang iyong galit at kaawa-awang mukha. Kaawa-awa. Sa tingin ko, ikaw ang kaawa-awa. Ang pantalon na ito, para sa iyo na dumaan. Naglakas loob kang saktan ako. Fang Yuan, nababaliw ka na ba? Naglakas loob kang sampalin ang Deputy Chairman ng Kondo Chamber of Commerce. Gusto mo bang mamatay agad? Ano kung sinaktan ko siya? Pakiramdam ko nga kulang pa ang sampal na yon. Sige na. Bibigyan ko pa siya ng isa pang sampal. Fang Yuan, paano mo nagawang sampalin ako sa harap ng napakaraming tao? Papatayin kita. Tapos na. Lahat ay tapos na. Mga tao. Putulin niyo ang mga kamay at paa ng taong yan. Tapos itapon niyo para ipakain sa aso. Huwag niyo siyang galawin. Yun raw, pinoprotektahan mo pa rin siya. Halika rito agad. Gusto mo bang mamatay ang pamilyang Lin kasama niya? Si Fang Yuan ang aking asawa. Hindi ko kayang panoorin siyang mamatay ng ganoon na lang. Yunru, huwag kang mag-alala. Ang dami lang nilang tao, hindi nila ako kayang galawin. Mabuti. Ngayon, titingnan ko kung ang dila mo ba ang matigas o ang mga buto mo. Mga tao, Tigil. Tigilan. Anong ginagawa ninyo? Pangulong Yuhai, ang taong ito ay nagmamayabang na siya, ay isang lalaki mula sa Northern Region at gustong pilitin ang kanyang sarili sa bulwagan. Sinubukan kong panatilihin ang kapayapaan at palisin siya.
ngunit ginamit niya ang kanyang kaunting kasanayan sa martial arts upang saktan ang mga tao sa kalye. Ilang beses ko nang sinabi, ang sinumang pumasok ay panauhin. Kung kayo ay ganoon kahambog, gusto ba ninyong isipin ng Divine Master na ang Kondo Chamber of Commerce ay nang-ari? Hindi po ako nangangahas. Ginoong Fang, pasensya na po sa hindi magandang pamamahala. Tuloy po kayo. Ikaw, marunong ka pa rin. Kung hindi dahil sa iyo, pag-isipan ko kung kailangan pa bang umiral ang Kondo Chamber of Commerce. Tara na. Hey. Hey, Pangulo, bakit ninyo pinapasok ang ganoong kayabang na tao? Ang Divine Master ay galit sa kasamaan. Ayaw niya sa mga nang-api. Kung pinalayas mo siya, magiging masama ang tingin ng Divine Master sa akin. Mas mabuti pang papasukin ko siya at hayaan siyang makita ang agwat sa pagitan namin. Para malaman din ni Yunru na sa mundong ito, ako lang ang karapat-dapat sa kanya. Ay, hindi ba siya si Fang Yuan na gumawa ng gulo sa Capital City ilang araw na ang nakakaraan? Bakit siya nandito? Gusto rin ba niyang gumawa ng gulo ngayon? Ay. Anong ginagawa mo? Anong ibig mong sabihin? Pinapasok kita, ngunit wala kang karapatang umupo dito. Alamang lahat na ang selection assembly ngayon ay inorganisa ko sa utos ng Divine Master. Ang pamilyang Lin ay nakaupo sa ikalawang hilera dahil natanggap nila ang Silver Snake Invitation mula sa Divine Master. Hindi ka naman Lin, bakit ka nakikisama sa pamilyang Lin? Upo sa harap ng lahat ng pamilya? Kung gayon, ayon kay Pangulong Liu, saan ako dapat umupo? Halika. Hanapan mo siya ng upuan na pinakamalapit sa banyo. Ang upuan na iyon ay bagay na bagay sa iyo. Fang Yuan, wag na nating tiisin ito. Wag na lang akong sumali sa pagpili ng pamilya. Umalis na tayo. Let's go. Maglakas loob ka. Ang pagpupulong na ito. Ang pagpupulong na ito, Ito ay tungkol sa pag-asa ng pagbangon ng ating pamilyang Lin at gusto mong sumuko dahil sa taong ito. Sinasabi ko sa iyo, kung maglakas loob kang lumabas sa pintong ito kasama ang taong ito, hindi na kita kikilalanin bilang anak ko. Ma, Yun raw, ayos lang. Ako ang bahala. Tulad ng sinabi mo, ang pagkakasunod-sunod ng upuan sa pagpupulong na ito ay kumakatawan sa ranggo. Kaya, nasaan ang iyong upuan? Ang aking Kondo Chamber of Commerce bilang nangungunang Chamber of Commerce sa Capital City ay nakakuha ng Green Python Invitation mula sa Divine Master. Ang Green Python Invitation na ito ay mas mataas kaysa sa Silver Snake Invitation, kaya natural na ang aking upuan ay nasa unang hilera. Talaga. Ngunit bakit takiramdam ko? Hindi ka karapat-dapat sa posisyong ito. Fang Yuan, ang lakas ng loob mo. Sa loob ng Capital City, si Chairman Liu ay may tuturing na isa sa mga nangungunang kabataan. Kung hindi siya karapat-dapat sa posisyong ito, ikaw ba ay karapat-dapat? Nagkakamali ka. Hindi ko gusto ang ganoong mababang posisyon. Ang upuan ni Chairman Liu ay nasa unang hilera ng tiging at tanging ang Green Python Invitation ng Divine Master lamang ang may karapatang umupo doon. Paano naging pinakamababang upuan sa ranggo ang sinasabi mo? Liu Tiankan, kung hindi mo ako bibigyan ng paliwanag ngayon, gagapang ka palabas dito. Dahil lang sa tingin ko ay masyadong mababa ang iyong upuan, gusto mo na akong patayin sa harap ng lahat. Liu Qianquan, ang iyong posisyon bilang chairman ng Kondo Chamber of Commerce ay talagang mataas. Kung gayon, sa pananaw niyong Master Fang, aling upuan sa mga naroon ang karapat-dapat sa iyong katayuan? Sa tingin ko, tanging ang upuang ito lamang ang karapat-dapat sa aking katayuan. Tanging ang upuang ito ang nababagay sa aking pagkatao. Walang hiya. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng upuang ito? Ito ang pangunahing upuan ng pagtitipong ito. Eksklusibo ito para sa Divine Master at sa dalawang State Master. Kahit si Chairman Liu ay walang karapatang umupo rito. Sino ka ba sa tingin mo? Bumaba ka na diyan. Wala siyang karapatang umupo rito. Iyon ay dahil wala siyang kakayahan. Hindi ibig sabihin na wala akong karapatan. Hindi ibig sabihin na wala Ibig akong mong karapatan. sabihin, kaya mong pantayan ang dalawang State Master at ang Divine Master ng Northern Region na nagbabantay sa Northern Region laban sa mga bandido. Ang sinabi mo ay nagpaalala sa akin. Kung ito ang pangunahing upuan, bakit may tatlong upuan? Sapat na ang upuan na inuupuan ko. Fang Yuan, kanina, pinatawad kita dahil sa pagiging lalaki ng Northern Region. Ngunit ngayon, nakaupo ka sa upuan ng Divine Master, napakayabang mo. Kinakatawan ko ang lahat ng pamilya at ang Divine Master upang alisin ka. Fang Yuan, baka mas mabuti kung bumaba ka na. Wala rito sina State Master Xiao at Divine Emissary Kilin. Maraming pamilya ang gustong pumatay sa iyo, walang makakaprotekta sa iyo. Yun raw. Hindi ko gustong umupo sa upuang ito. Ngunit ayon sa kanila, ang mga upuan ng lahat ng naroroon ay nakaayos ayon sa katayuan. Kung gayon, wala akong magagawa kundi umupo rito. Katawa-tawa. Ang lahat ng nariritong gayon ay mga marangal na pamilya sa Capital City. At ang unang dalawang hanay ay nakatanggap pa ng personal na imbitasyon mula sa Divine Master. Ikaw ay isang hamak na tao lamang. Paano ka nakaupo rito? Dahil dito, ito. Golden Dragon Invitation. Ang Golden Dragon Invitation na ito ay simbolo ng pinakamataas na katayuan sa Gretsia. Tanging ang Divine Master at ang dalawang State Master lamang ang karapat-dapat magkaroon nito. Paano ito napunta sa kanya? Ang pagkakaroon ng Golden Dragon Invitation na ito
Huwag mong sabihing maging. Ang pinakaunang pamilya sa capital city. Kahit na maging. Ang pinakaunang puwersa ng Divine Master ay hindi imposible. Mukhang alam mo ang pinagmulan ng bagay na ito. Ngayon, karapat-dapat na ba akong umupo sa posisyong ito? Fang Yuan. Kailangan kong sabihin na napakaganda ng pagganap mo. Napakaganda ng pagganap Kung mo. wala ako, lahat ng naririto ay naloko mo na. Pangulong Liu, kung mayroon kang anumang matalinong pananaw, sabihin mo lang, nakikinig ako ng mabuti. Wala akong matalinong pananaw. Sa tingin ko lang, pek ang Golden Dragon invitation mo. Pick ang Golden Dragon invitation na yan. Siyempre, huwag kayong magpaloko sa kanya. Napakabihira ng Golden Dragon invitation na ito. Ang aking ama, bilang isa sa 2 State Master ng Great Pia, ay swerteng nakakuha lang ng isa. At siya, isa lang siyang sundalo mula sa Northern Region, napakababa ng kanyang katayuan. May hawak siyang pekeng Golden Dragon invitation, niloloko niya tayong lahat ng mga pamilya. Kahit isa lang sa mga kasong ito, sapat na para mamatay kang libu-libong beses. Gayon, kahit narito pa si Kilin, hindi kanya may liligtas. Hindi ka nga nagkamali, ikaw ang presidente ng Kundo Chamber of Commerce. Sa pamamagitan lang ng iyong dila, sinabi mong peke ang Golden Dragon invitation ko. Siguro ngayon, kahit ang Divine Master mismo ang dumating, sasabihin mo pa rin nagpapangap lang siya, di ba? Kahit gaano pa katalas ang dila mo, hindi mo mababago ang katotohanang pek ang Golden Dragon invitation mo, at hindi mo rin mababago ang katotohanang mamamatay ka rito. Paano kung ipatawag ko ang iyong ama, si Liu Guozhu, para personal na magkatunay? Kung kaya mong ipatawag ang aking ama, luluhod ako sa harap ng lahat at yuyuko ng 3 beses sa iyo. Sige, tandaan mo ang sinabi mo. Inuutusan kitang lumitaw sa harap ko sa loob ng 3 minuto. Kumusta na ang pinag-usapan natin? Huwag kang mag-alala, Liu Guozhu. Hanggat inihanda mo ang gusto ko, tiyak na mamamatay si Fang Yuan. Tutal, gusto pa naming kainin siya ng buhay. Kung gayon, panatag na ako. State Master, si Fang Yuan, ang batang iyon mula sa pamilyang Fang, ay pinapunta ka sa harap niya sa loob ng 3 minuto. Kung hindi, pananagutan mo ang mga kahihinatnan. Hindi kaya, alam na niya ang plano ko. Sige, alam ko na. Umalis ka na. Opo. Hindi kaya, alam na ni Fang Yuan ang kooperasyon natin? Hindi siguro. Kung hindi, sa ugali niya, matagal na siyang dumating para pumatay. Sandali lang. Ayusin ko lang. Kung gayon, hihintayin ko ang magandang balita mula kay Liu Guozhu. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Kung mabunyag ang lahat, alis na ako. Ayoko namang mamatay kasama ka. Nakakatawa. Ang aking ama ay isa sa 2 State Master ng Great Pia. Tatawagan mo lang siya at darating siya? Hindi ka ba nahihiya sa sarili mo? Karapat-dapat ka ba? Tumawa ka lang. Tumawa ka lang ng tumawa. Mamaya, luluhod ka at iya. Alam ko, ang pagiging mayabang mong gayon ay hindi dahil sa peking Golden Dragon invitation mo, kundi dahil sa tingin mo ay susuportahan kanina State Master Qiao at Kilin. Pero sasabihin ko sa iyo, si State Master Qiao at ang aking ama ay magkapantay ang posisyon. Kahit patayin kitang gayon, wala silang magagawa. Fang Yuan, sigurado ka ba talaga? Si State Master Liu ay nakamit ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng pagiging mapagpasya at mapanira. Kung malalaman niya ang nangyari ngayon, hindi kanya palalampasin. Iyon ay para sa iba. Sa harap ko, kung siya ay dragon, kailangan niyang yumuko. Kung siya ay tigre, kailangan niyang humiga. Kung hindi siya dumating sa takdang oras, hindi ko rin siya palalampasin. Walang galang. Paano ka naglakas loob na magsalita ng ganyan sa aking ama? Inisip mo ba na dahil tinulungan ka ni State Master Qiao minsan, magagawa mo na ang lahat ng gusto mo? Presidente Liu, ang bawat krimen na ginawa ng taong ito ay sapat na upang lipulin ang isang pamilya. Ngayon, sa harap ng lahat, hayagan niyang hinahamon si State Master Liu. Hinihiling ko na patayin ang taong ito dito, upang patunayan ang kapangyarihan ni Ginoong Liu. Hinihiling ko, Presidente Liu, magbigay ng hostisya. Presidente Liu, ang mga sinabi ni Fang Yuan ay hindi sinasadya para lang mapangalagaan ang reputasyon ng aming pamilya Lin. Kung palalayain mo siya ngayon, handa akong gawin ang lahat. Ibig sabihin, pumapayag kang pakasalan ako? Ano? Yun raw. Ano ba talaga ang nangyayari? Ang Presidente Liu ay napakabuti. Hindi lang siya nagdala ng bilyon-bilyong order para sa aming pamilya Lin, nagbigay din siya ng isang napakahalagang Silver Snake invitation. Kapag pinakasalan ni Yunru si Presidente Liu, lahat ng ito ay magiging sa aming pamilya Lin. At ikaw, ngayon, isa ka lang na mayabang na tao. Ang lahat ng ito ay ipinadala ko sa pamilya Lin sa pamamagitan ni Kilin. Kailan pa ito ibinigay ni Liu Qianquan? Yun raw, nilin lang kanya. Handang isakripisyo ni Miss Lin ang lahat para iligtas ka. At ikaw, masyadong ambisyoso. Puro kasinungalingan. Nakita mo na, hindi ka karapat-dapat sa taong ito. Sa mundong ito, ako lang ang pinakamagandang pagpipilian para sa iyo. Yunru, huwag kang makinig sa kanya. Lahat ng problema ng pamilyang Lin ay kaya kong lutasin, pati na itong piging. Ito rin ang inorganisa ko, para maging nangungunang pamilya ang pamilyang Lin sa Capital City. Tama na, Fang Yuan. Huwag ka nang magsalita. Wala akong malalaking pangarap. Gusto ko lang mamuhay ng payapa. Umalis ka na. Ayoko nang makita ka. Umalis ka. Narinig mo ba? Gusto niyo lang akong makitang mapahiya at magsaya sa aking pagbagsak, hindi ba?
Ulitin ko, sino man sa inyo ang makapagpaalis sa akin sa upuang ito. Subukan nyo lang. Yunru, nakita mo na, hindi ako ang ayaw siyang palayain, kundi siya mismo ang naghahanap ng gulo. Gagwardiya, baliin ang kanyang mga binti at isabit siya sa tuktok ng capital city para magsilbing babala sa lahat na sinumang kalabanin ang Kondo Chamber of Commerce ay papatayin ng walang awa. Opo. Oras na. Tigil. Dumating nga si State Master Liu Guzhu. Pagbati, State Master Liu. Ama, bakit po kayo narito? Kung hindi ako dumating, sisirain mo ang lahat. Bakit po kayo galit na galit, Ama? Siguro ang paggulo ng batang ito sa Family Selection Assembly ay nakarating na sa inyong kalaman, Ama. Natatakot si Ama na magalit ang Divine Master, kaya siya galit na galit. Ama, hindi ko po gustong sirain ang piging na ito, pero ang taong ito ay nagmamayabang na may suporta ni Xiao Gozhu. Sinusubukan niyang guluhin ang piging, at umupo pa sa upuan ng Divine Master. Fang Yuan, ngayong personal na dumating si Liu Gozhu, kung hindi ka pa rin bababa, ang sitwasyon ay magiging hindi na makontrol. Bakit ako bababa? Ayon sa kanila. Mayroon akong ganitong imitasyon. Bakit hindi ako pwedeng umupo sa upuang ito? Bakit hindi ako makaupo dito kung may hawak akong imitasyong ito? Hindi ko naalala kung hindi mo sinabi, Ama. Ang taong ito ay gumagamit ng Peking Golden Dragon Invitation para lokohin ang mga pamilya. Mabuti na lang at nandito kayong gayon. Pakiusap, utusan niyo siyang patayin para maging aral sa iba. Kung ako ang paurusahan, wala pang karapatang iyon si Liu Gozhu. Fang Yuan, akala mo ba dahil tinutulungan ka ni Xiao Gozhu, kaya ka na makakagawan kahit ano? Pero sabihin ko sa'yo, kahit ang Jedi Emperor mismo ay hindi makakapagligtas sa'yo sa krimen na ginawa mong gayon. Ako ang nagsasabi. Mali ka. Ang dahilan kung bakit ako, si Fang Yuan, ay nakapaglakbay sa buong mundo ay hindi dahil sa mga bagay na ito, kundi sa aking sariling kakayahan. Ang ibig mong sabihin, may katayuan ka na mas mataas sa lahat ng nandito, at kahit ang dalawang Gozhu ay hindi ka mahahawakan? Tama. Iyan ang ibig kong sabihin. Walang hiya. Ang lakas ng loob mo. Nagtapang ka pa na magsalita ng ganyan sa harap ng mga pamilya at ng aking ama. Ama, hayaan niyo po akong basagin ang kanyang mga binti para maalis ang galit niyo. Liu Gozhu, ganito rin ba ang paniniwala mo? Kayo talaga, walang takot. Nawalan ng kontrol ang aking ama. Mukhang galit na galit siya. Naginit ang ulo niya. Fang Yuan, hindi lang ikaw ang mamamatay dito, pati na rin ang lahat ng may kinalaman sa'yo. Gino Liu, huwag po kayong makamali. Kung gusto mong pausahan siya, huwag mong isama ang pamilya namin. Rebeldeng anak, umalis ka na sa tabi ng lalaking yan. Patawad. Ma, Kahit pa ang buong mundo ay laban sa kanya, hindi ko siya iiwan. Dahil ako ang kanyang babae. Yun raw, hindi nga ako nagkamali sa'yo. Kung gusto mong mamatay kasama siya, hindi kita pipigilan. Pero, hindi mo pwedeng isama ang pamilya namin sa libingan niya. Ngayon, kahit baliin ko pa ang mga binti apaa mo, hihilahin pa rin kita pabalik. Tina, hindi ko sasaktan si Yunro. Hahayaan kong makita niya mismo kung paano ko pahihirapan si Fang Yuan hanggang mamatay. Liu Gozhu, mahal na State Master, ang anak mo ay napakayabang. Hindi ba kailangan mo rin kumuha ng ilang piraso ng laman mula sa akin para ipakita ang iyong kapangyarihan bilang State Master? Kahit bigyan mo pa ako ng 10 beses na tapang, hindi ko magagawang saktan ka, ama. Hindi ba't isa lang siyang maliit na sundalo mula sa Northern Region na sinusuportahan ni Xiao Gozhu? Sa harap mo, siya'y wala lang. Paano ka nakikipag-usap kay Ginoong Fang ng ganyan? Ang pamilya ay nagkaroon ng suwail na anak. Sana'y patawarin ako ng mahal na Ginoo. Ano ba ang nangyayari? What's going on? Si Ginoong Liu ay isang mataas na opisyal. Bakit siya lumuhod kay Fang Yuan? Mayroon ba talaga siyang nakakatakot na background na hindi natin maiisip? Fang Yuan, ano ba talaga ang nangyayari? Ikaw ay isa sa 2 State Master ng Gretsia. Ang iyong posisyon ay mas mababa lamang sa Divine Master. Paano ko magagawang pausahan ka? Suwail na anak, lahat ng ito ay gawa mo. Lumuhod ka at humingi ng tawad kay Ginoong Fang. Paluluhurin mo ako sa isang hamak na sundalo? Mas gugustuhin ko pang mamatay. Suwail na anak, ngayon, kahit baliin ko ang iyong mga binti, kailangan mo pa rin lumuhod sa akin. Liu Gozhu, sa ginagawa mo, para akong nang abuso ng kapangyarihan. Dapat tayong manalo sa pamamagitan ng kabutihan. Kung gayon, ano ang ibig mong sabihin? Pangulong Liu, kung hindi ako nagkakamali, sinabi mo kanina na kung dumating ang iyong ama at mapatunayan na ang Golden Dragon Invitation na hawak ko ay Totoo. luluhod ka at yuyuko sa akin, tama ba? Kung gayon, pakitingnan ni Liu Gozhu kung totoo o hindi ang Golden Dragon Invitation na ito. Hey Fang, Ginoong Fang, hey Fang, nagbibiro ka lang. Sa iyong posisyon, kung sasabihin mong totoo, totoo nga. Gusto ko lang malaman, totoo ba talaga ang Golden Dragon Invitation na ito? Ang Golden Dragon Invitation na ito ay kumikinang. At ang dragon ay parang buhay. Totoo nga ito. Si Xiao Gozhu ay kapantay ni Liu Gozhu. Kung si Xiao Gozhu lang ang kanyang taga-suporta,
Hindi matatakot si Liu Gozhu ng ganito. Siya ba? Mayroon talaga siyang malaking background. Una si Xiao Gozhu na lumabas upang ayusin ang piging at ngayon ay inilabas niya ang Golden Dragon Invitation na nagpatakot sa mga makapangyarihan at naging magalang si Liu Gozhu. Fang Yuan, gaano karami pa ang tinatago mo sa akin? Ngayong napatunayan na ang Golden Dragon Invitation na ito ay totoo, karapat-dapat ba akong umupo sa posisyong ito? Ang posisyon ni Ginoong Fang ay marangal. Sa buong lugar, siya lamang ang karapat-dapat umupo sa pinakamataas na trono na ito. Mabuti. Kung gayon, Pangulong Liu, mangyaring ko pa rin ang ating gustahan. Huling beses na kitang tatanungin, luluhod ka ba o hindi? Huling tanong ko sa iyo, luluhod ka ba o hindi? Paluluhurin mo ako, isang hamak na tao na tulad mo? Nanaginip ka. Lahat ng tao ay pantay-pantay sa mundong ito. Mabuti, dahil ganyan ang sinabi mo, personal akong pupunta sa iyong Liu Mansion bukas para tingnan. Bakit mo nasabi ang ganyang bagay? Kung pupunta siya bukas at may mapansin siyang mali, ang mga plano ko sa loob ng maraming taon ay mawawalan ng saysay. Hindi. Hindi ito maaring makasira sa aking malaking plano. Suwail na anak, ang lahat ng nangyari ngayon ay dahil sa iyo. Bilisan mo, lumuhod ka. Saig. Luluhod ako. Kayo naman, ano ang masasabi ninyo? Lord Fang, nagkamali ako. Hindi ko dapat pinagdudahan ang iyong pagkatao kanina. Pakiusap, iligtas mo ang buhay ko. Iligtas mo ang buhay ng aking pamilya. Lord Fang, ako ay walang alam. Hindi ko nakilala ang iyong tunay na pagkatao bilang isang dragon. Handa akong ibigay ang kalahati ng yaman ng aking pamilya para lang mapakalma ang iyong galit. Dahil sa inyong pagiging matalino, ililigtas ko ang inyong buhay. Ngunit kung may susunod pa, tiyak na pupugutan ko kayo ng ulo. Maraming salamat, Lord Fang. May isa pa akong ipapahayag. Mula ngayon, ang pamilyang Lin ang magiging nangungunang pamilya sa Capital City. Mayroon ba kayong pagtutol? Mula ngayon, ang pamilyang Lin ang magiging nangungunang pamilya sa Capital City. Mayroon ba kayong pagtutol? Fang Yuan, mahina pa ang pamilyang Lin sa ngayon. Ito ay maaaring. Yunru, karapat-dapat kang umakyat sa posisyong ito. Bukod pa rito, nandito ako, walang sinuman ang tututol. Tama ba ako? Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na tumutol. Tama, tama. Ang binibining Lin ay may pusong anghel, may pambihirang kakayahan, at may suporta ni Ginoong Fang. Naniniwala ako na sa pamumuno ng pamilyang Lin, mas unlad tayo. Sinusuportahan ko. Ang pamilyang Lin ay naging nangungunang pamilya sa Capital City. Parang panaginip ang lahat ng ito. Hindi ito panaginip. Ang lahat ng ito ngayon ay inihanda ko para sa pamilyang Lin, ngunit nagkaroon ng kaunting pagkakamali. Ginoong Fang, kung wala na kayong kailangan, alis na kami ng aking anak. Sandali. Bagamat nalutas ng usaping pampubliko, mayroon pa kaming personal na usapin ni Pangulong Liu. Hindi pa ito nalilinaw. Fang Yuan, huwag kang maging mapagsamantala. Ibinigay ko na ang lahat ng dapat kong ibigay sa iyo. Ano pa ang gusto mo? Tama. Ang pagyuko ni Pangulong Liu sa iyo ay dahil lamang sa paggalang kay Ginoong Liu. Huwag kang maging masyadong mapilit. Sa tingin mo ba ay gawa sa putik si Pangulong Liu? Ako ang mapili. Kung gayon, ang paggamit mo ng pangalan ng piging para pilitin si Yunro na magkakasal sa iba, ang bagay na ito, paano ito babayaran? Ang piging na ito ay biyaya mula sa Divine Master sa akin. Ano ang mali kung maghanap ako ng kaunting benepisyo para sa sarili ko? Ang pagpuwersa sa isang babae ay sinasabi mo ng napakaganda. Ang paraan ng public relations ng Kundo Chamber of Commerce mo ay talagang nakakamangha. Liu Chenquan. Ngayon, kung hindi mo ito malulutas sa paraang ikalulugod ko, huwag kang umasang makakaalis. Fang Yuan, huwag mo akong pilitin. Kung mangyari man, isasakripisyo ko ang buong Kondo Chamber of Commerce at makikipaglaban ako sa iyo hanggang sa huli. Masyado mo namang kinapahalagahan ang sarili mo. Huwag mong sabihin na ang isang maliit na Kundo Chamber of Commerce, kahit pa idagdag mo ang buong pamilyang Liu, ay hindi makakasapit sa akin kahit isang hibla ng buho. Mukhang hindi siya titigil hanggat hindi ka nagbibigay ng isang bagay. Kung gayon, Yuhai, alam mo ba ang iyong kasalanan? Yuhai, alam mo ba ang iyong kasalanan? Ginong Liu, ako po. Nangangahas ka pang magdahilan. Ang aking anak ay likas na mabait. Kung hindi ka ng gulo, paano siya gagawa ng ganoong kasuklam-suklam na bagay? At agawin pa ang asawa ni Ginoong Fang. Ginoong Liu, wala po akong ginawa. Lahat po ito ay si Chairman Liu. Tumahimik ka. Si Yuhai ay puno ng kasamaan.
at hindi mapapatawad ang kanyang mga kasalanan. Ayon sa batas ng Gretsia, dapat siyang patayin. Kalad ka rin siya. Agad ipatupad. Opo. Ginoong Fang. Ang utak ng lahat, si Yuhai, ay pinatay ko na. Lahat ng ito ay gawa niya. Walang kinalaman dito ang aking anak. Maaari bang, alang-alang sa aking matandang mukha, palayain mo ang aking anak? Liu Gozhu. Napakagaling mo talagang gumamit ng paraan. Ginoong Fang, labis po kayong nagpapalaki ng bagay. Lahat ng ito ay kasalanan ni Yuhai. Paano naging scapegoat? Inaakala mo bang tanga ako? Inaakala mo bang madali akong maloko? Hindi po, hindi po. Fang Yuan. Nangahas kang gawin ito sa akin. Gugutayin kita sa libu-libong piraso. Hindi kita pakatayin. Alang-alang sa iyong ama. Kung hindi, patay ka na ngayon. Tapos na ang usaping ito. Kung may susunod pa, alam mo na. Opo. Maraming salamat, Ginoong Fang, sa hindi pagpatay sa akin. Kayo, tawagin niyo lahat ng mga kasama natin, kunin niyo ang gagamit, at sumama kayo sa akin sa Pamilya Linayos. Let's go. Let's go. Pumatay, let's go. Tara, let's go. Opo. Saan ka pupunta? Tay. Inagaw ni Fang Yuan ang pinakamahalagang bagay ng aking pagkalalaki. Gusto ko siyang pagigantihan. Gusto ko siyang pagputol-putulin. Walang hiya. Halos masira mo ang aking malaking plano. Ngayon gusto mo pa akong guluhin. Naging state master kayo dahil sa inyong pagiging desidido at walang awa. Bakit kayo natatakot sa batang ito? Si Quan ay may mainiting ulo. Ngayon ay dumanas pa siya ng ganitong pagsubo. Mas mabuting huwag ko muna siyang sabihan tungkol sa aking plano. Natatakot ako sa kanya. Ano ba si Fang Yuan? Ako lang. Natatakot ako sa taong nasa likod niya. Kaya pala naglakas loob ang batang ito na bastusin kayo? Huwag kang mag-alala, anak. Kapag nagtagumpay ang aking plano, when my plan is successful, si Fang Yuan ang una kong papatayin. Para sa iyo, I'll kill Fang Yuan for you. Sage, okay. Okay. Fang Yuan, okay. Okay. Ang kahihiyan ngayon. Sa hinaharap, ibabalik ko sa iyo ng 100 beses. Yun raw. Bakit? Mayroon ba akong kung ano sa mukha? Wala. Pero ang lahat ng ito ay masyadong parang panaginip. Parang panaginip lang. Sa isang gabi lang, ang pamilya kong Lin ay naging nangungunang pamilya sa capital city. Kahit si Liu Gozhu ay nagpakita ng labis na paggalang. Kahit na si Xiao Gozhu ang sumusuporta dito. Hindi pa rin posible na ang ugali ni Liu Gozhu ay magbago ng ganoon kabilis. Maliban kung Yun raw, nahulaan mo na ba? Maliban kung ito ay gawa ng Divine Master. Alam ng Divine Master na ang mga pamilya sa capital city ngayon ay masyadong tiwali. Gusto niyang buwagin ang mga ito at magsimulang muli. At ikaw naman, nakakuha ka ng utos mula sa Divine Master. Kaya ganoon na lang ang pag-iingat ni Liu Gozhu, tama ba? Ha? Okay. Tama. Tama, Yes. tama. Hindi ko akalain na kahit gaano ko itago. Nahulaan mo pa rin. Hindi pa rin matatag ang sitwasyon sa capital city. Mas mabuting huwag munang ipaalam kay Yunro ang aking pagkatao. Hoy. Ano? Totoo ba ang sinasabi mo? CJ. Dapat akong makarating doon sa tamang oras. Anong nangyari, yun raw? Ang OS Group mula sa ibang bansa ay magsasagawa ng isang land bidding conference sa capital city bukas. Iyon ay isang nangungunang grupo sa ibang bansa na may market value na halos lumampas sa 10 bilyon. Kung makikipagtulungan ang pamilya Lin sa kanila, mapapataas natin ang ating kakayahan sa maikling panahon. At mapapanatili natin ang posisyon bilang nangungunang pamilya sa capital city. Hindi na ako magtatagal. Maghahanda muna ako para sa mga kinakailangang bagay. Hoy. Lumabas ka. Ang inyong lingkod ay bumabati sa Divine Master. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa Northern Region. Paano naayos ang mga bagay-bagay? Bumalik na si Kilin sa Northern Region dala ang iyong espada. Ang lahat ng kaguluhan ay napayapa na. Ngunit tinapatagal nila ang oras sa iba't ibang dahilan at ayaw pa rin kumirma sa kasunduan sa kapayapaan. Tila may iba pa silang layunin. Ang mga magnanakaw na ito ay hindi pa rin sumusuko. Huwag kang mag-alala. Kapag natapos ko na ang mga bagay dito, personal akong babalik sa Northern Region upang kakutin ang mga hamak na tulad nito. Opo. Teka. Imbestigahan mo ang background ng OS Group.
Tingnan mo kung may anumang kahinahinala sa bidding bukas. Ang OS Group ay isang nangungunang real estate group mula sa ibang bansa at matagal nang may malapit na kooperasyon sa ating Grazia. Bukod pa rito, ang pagdating niya sa Kyoto para sa bidding na ito ay isang normal na transaksyon sa negosyo. Divine Master, May nakikita ka bang problema dito? kakatapos ko lang suportahan ang pamilyang Lin upang maging unang pamilya sa Kyoto at mahina pa ang kanilang pundasyon. Ang OS Group ay nagpadala ng bidding event, hindi ba masyadong nagkataon lang? Pakiramdam ko may mali dito. Pangulo. Kumusta na? Tulad ng inaasahan ng Pangulo, mahina pa ang pundasyon ng pamilyang Lin, kaya agad silang pumayag na lumahok sa bidding bukas. Mabuti. Ang bidding bukas ay tungkol sa yaman. Sino ang kinatatakutan ko pagdating sa yaman? Ako, si Liu Tianquan? 10 pamilyang Lin ay hindi makakatalo sa akin. Kung gagamitin niya ang kanyang malakas na background para apihin ako, mawawala ng tiwala sa kanya ang Divine Master, at wala na siyang mapupuntahan. Ang Pangulo ay matalino. Asikasuhin ko na po. Pangulong Liu. Kapatid na Li, kumusta na? Huwag kang mag-alala, Pangulong Liu. Hanggat papayag ang iyong ama na gamitin ang kapangyarihan ng Grazia upang gawin akong lehitimong pinuno ng OS Group. Ang pagwasak sa isang maliit na pamilyang Lin sa pamamagitan ng negosyo ay kasing dali lang na pagdurog ng langgam para sa akin. Mabuti. Kung gayon, panatag na ako. Fang Yuan, ang kahihiyan noon, doble ang ibabalik ko sa iyo. Ang bidding conference na ito ay ginaganap pala sa Xianshan Pavilion. Ang pag-upa lang ng venue na ito sa isang araw ay aabot na sa daan-daang milyong pondo. Ang OS Group ay talagang napakagastos. Yun raw. Huwag kang mainggi. Hindi magkatagal, ang pamilyang Lin mo ay magiging kapantay na ng OS Group. Ethem, naniniwala ako sa'yo. Bakit ka nandito? Kung hindi ako pupunta, ang ari-arian ng pamilyang Lin ay mawawala na dahil sa'yo at sa lalaking ito. Nalaman ko na ang tunay niyang pagkatao mula kay Chairman Liu. Ang mga ginawa niya noon ay swerte lang. Ang pamilyang Lin natin ay may pangalan lang bilang unang pamilya, pero sa yaman, malayo tayo sa kanila. Dinala ka niya rito para dumalo sa bidding conference na ito. Sinisira niya ang pamilyang Lin natin. Hindi siya ang nagdala sa akin dito. Ako mismo ang nagdesisyon na pumunta. Hindi ba't gusto mo noon na umunlad ang pamilyang Lin? Ngayon may pagkakataon na. Hindi ko ito palalampasin. Ikaw na suwail na anak. Hindi mo ba alam na darating din si Chairman Liu? Ang dahilan kung bakit siya dumalo ay para makaganti kay Fang Yuan. Gusto mo bang isama ang pamilyang Lin sa pagbagsak? Paumanhin. I'm I'm sorry. Ma, sa pagkakataong ito, gusto kong sundin ang sarili kong desisyon. Ikaw. Ang galing. Ang galing. Hindi pa nagsisimula ang bidding conference, pero nagpe-perform na kayo rito. Talagang pinahirapan nyo ang sarili nyo. Liu Tianquan, ano? Hindi pa ba sapat ang mga pinagdaanan mo at naghahanap ka na naman ng gulo? Fang Yuan, ano ang ipinagmamalaki mo? Umasa ka lang sa kapangyarihan sa likod ng Divine Master. Sinasabi ko sa iyo, ang bidding gayon ay tungkol sa yaman. At pagkatapos, Kahit ginamit mo ang iyong koneksyon para gawing pinakamataas na pamilya sa capital city ang pamilya Lin, pagdating sa yaman, walang makakatalo sa akin sa buong capital city. Gayon, sisirain ko ang pamilya Lin ninyo. sisirain ko ang Ang pamilya Divine ninyo. Master ay hindi magsasalita. Ang Divine Master ay hindi rin magsasalita. Liu Tianquan, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Ano na? Nagbibiro lang ako. Bakit ka nagmamadali? Ikaw, Siya ay isang aso lang na walang habas na nangangaga. Bakit tayo magagalit sa isang aso? Hindi ba't sinabi mo, hindi ba sinabi mo? Ngayon, sisirain mo ang pamilya Lin. Kung gayon, may sasabihin din ako sa iyo. Ang Kundo Chamber of Commerce ninyo ay hindi pa sapa. Oh, paano kung kasama ako ang OS Group? Sino ka na naman? Paano ka naglakas loob na kausapin si Emarly sa ganyang tono? Siya ang organizer ng bidding conference na ito, ang acting president ng OSGU. Isang acting president lang pala. Akala ko kung sinong dakilang tao. Ikaw, Alam mo ang kanyang pagkatao. Paano ka naglakas loob na maging bastos? Gusto mo bang madamay ang pamilya Lin kasama mo? Emarly, ang taong ito ay walang kinalaman sa pamilya Lin namin. Sana sa bidding conference na ito, huwag ninyo kaming targetin, ang pamilya Lin. Huwag ninyong targetin Isang ang pamilya palaka Lin lang namin. siya sa ilalim ng balon na may makitid na pananaw. Kung magagalit ako sa kanya, magmumukha akong mali. Gayunpaman, mayroon man siya o wala, tatargetin ko pa rin ang pamilya Lin ninyo. kung gayon, bakit mo pa inanyayahan ang pamilya Lin namin na sumali sa bidding conference na ito? Kung hindi dahil kay MR Liu na nagbanggit ng pangalan para sumali ang pamilya Lin ninyo, sa tingin mo, sa lakas ng pamilya Lin ninyo, may karapatan ba kayong sumali sa bidding conference ng OS Group namin? si Liu Tianquan ba ang nag-imbita sa OS Group para imbitahan ang pamilyang Lin sa bidding conference? Naman. Pero huwag kayong magkamali.
Gusto ko lang makita kayong lumuhod at magmakaawa sa akin kapag wala na kayong pera. Liu Tianquan, huwag kang masyadong mapang-api. Sige na, hindi na lang sasali ang pamilyang Lin sa bidding conference na ito. Fang Yuan, tara na. Umalis? Yamie, sinasabi ko sa iyo, wala kayong pupuntahan. Gayon, ang lahat ng pamilya sa Capital City ay hindi na nasisiyahan na ang pamilyang Lin ay naging unang pamilya sa Capital City sa tulong ng panlabas na kapangyarihan. Kung hindi ipapakita ng pamilyang Lin ang sarili nitong lakas sa bidding conference na ito para patahimikin ang lahat. Huwag na nating pag-usapan ang titulo ng unang pamilya sa Capital City, pati ang pamilyang Lin ay itataboy palabas ng Capital City. Ang pamilyang Lin ay napilitan sa ganitong sitwasyon dahil sa iyo. Huwag kang mag-alala. Ipaubaya mo na sa akin ang natitira. Sinasabi ko sa iyo, ang pamilyang Lin ay hindi lamang sasali sa bidding conference ngayon, kundi tatapakan din kayo ng husto. Siya ay isang payaso lamang na nagsasalita ng walang kabuluhan. Wala ka ng suporta sa likod mo, paano ka makikipagkumpetensya sa akin? Talaga, kung gayon, tingnan na lang natin. Sag, kung gayon, titingnan ko kung paano ka mamamatay. Pero kahit hindi ka dumating, maintindihan ko. Tutal, marunong ka lang magtago sa likod ng iba. Fang Yuan, napakalalim ng bulsa ng Kundo Chamber of Commerce. Napakalalim daw ng bulsa At ng ngayong Kundo Chamber of Commerce. nakipag-alyansa na sila sa OS Group, wala ni isang pamilya sa buong kabisera ang makakapantay sa kanila. May siguradong paraan ka ba talaga? Kahit gaano pa siya kagaling, imposibleng makahanap siya agad ng pundo para tapatan ang dalawang higanteng yan. Sa tingin ko, nagayabang lang siya kanina para hindi mapahiya. Huwag kang mag-alala. Ako, si Fang Yuan, tumutupad sa pangako. Kung gusto nilang pumunta rito para magkakamatay, huwag nila akong sisihin. Pumasok na muna kayo. Susunod ako maya-maya. Sana totoo ang sinasabi mo. Tara. Saije, ang lupang ito ay napupunta sa Kondo Chamber of Commerce sa halagang 20 bilyon. Binibining Lin, di ba kanina sinabi ng asawa mo na tatapak-tapakan niya kaming dalawa? Nasaan na siya? Namalengke ba ng salapi? Hahaha. Ginoong Li, huwag kang magmadali. Darating din siya. Darating din? Baka naman natakot si Fang Yuan na madamay kaya tumakas na at iniwan ka na lang dito? Sinong may sabi? Sino ang nagsabi? Paumanhin. Nahuli ako. Ayos lang, ang mahalaga dumating ka. Alam na patay na ang laro, pero sumasama pa rin. Gayon ka dumating, para masira ang reputasyon mo o para maubos ang lahat ng yaman mo? Kahit ubusin mo pa ang lahat ng ari-arian ng tatay mo, Hindi mo pa rin ako matatalo. hindi pa sigurado kung sino ang mamamatay ngayon. Ikaw, Presidente Liu, bakit mo pa siya papansinin? Kung talagang gusto niya tayong labanan sa yaman, tiyak na malulubog siya sa utang sa hinaharap. Hindi magiging madali ang buhay niya pagkatapos nito. Tama ka, kapatid na Li. Ginoong Fang, saktong-sakto ang dating mo. Naabutan mo ang aming pinakamahalagang subasta ng lupa. Pakitingnan po, ito ang aming bagong binuong lupain na tinatawag na King Lin Sea. Marami itong ginto at hindi matatawaran ang halaga nito. Tama, ang Qinglin Se na ito ay natuklasan ng aking AS Group. Ngunit ang Qinglin Se ay napakalaki, hindi kayang solohin ng AS Group kaya ibinabahagi namin ito sa inyo. Ngayon, sino man ang makakuha ng lupain na ito? Pagkatapos ng araw na ito, magiging kasosyo siya ng aking AS Group. Makipagtulungan lamang sa OS Group. Ang pakikipagtulungan na ito ay pangaap din nating lahat dito. Naku, sayang naman. Dumating din si Presidente Liu ngayon. Sa tingin ko, walang sinuman sa atin ang makakatalo sa kanya. Dumating lang din kami para magpakita. na 200 bilyon. 200 bilyon. Sino ba yan? Ang lakas ng loob, inagaw pa ang eksena ni Presidente Liu. Si Fang Yuan yata. Siya nga. Siya yung napahiya kay Presidente Liu kanina. Ginawa niyang unang pamilya ang pamilyang Lin sa Capital City. Unang pamilya sa Capital City. Kung wala siyang malakas na koneksyon, wala siyang mararating. Naglakas loob pa siyang magpakitang gilas dito. Nakakainis. Pwede na bang magkatuloy? Ang pamilyang Lin ay nag-alok ng 200 bilyon. Mayroon pa bang mag-aalok? Fang Yuan, akala mo ba sa'yo na ang pamilyang Lin kaya ka basta na lang nag-aalok ng presyo? Fang Yuan, ang kabuuang ari-arian ng pamilyang Lin ay hindi aabot sa 100 bilyon. Ikumpara sa kanila. Kung ikukumpara sa kanila, parang patak lang ng tubig sa karagatan. Gaano ka kasigurado na makukuha mo ang lupang ito? Mga 10% siguro. Ha, 10%? Fang Yuan, hindi mo ba alam ang patakaran ng aksyon na ito? Ano man ang halaga na iyong ibid, kailangan mong magbigay ng 10% bilang donasyon sa kawanggawa. Sa laki ng bibig mo kanina, 20 bilyon na ang nawala. Paano mo nalaman na hindi ko makukuha ang King Lin Sea na ito? Sag, gayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kapangyarihan. 500 bilyon. Ganoon lang kaliit na pera. Hindi ka ba masyadong kuripo? Mag-aalok ako ng 700 bilyon. Fang Yuan, sinasadya mo ba akong kalabanin? Hindi ba, Presidente Liu? Ano ba ang sinasabi mo? Ikaw ang nag-isang anak ni Liu Guozhu, ang presidente ng Kondo Chamber of Commerce. Hindi ba't ikaw ang nagsabi, kung sino ang may pinakamataas na presyo, siya ang makakakuha? Normal na pagtawad lang naman ito. Sag, okay.
Tingnan natin kung gaano karami ang pera mo, para lang sa nakakaawang mong mukha. 800 bilyon. Nakakatuwa talaga. Paglaruan lang natin siya. 810 bilyon. 900 bilyon. Huwag ka nang magabala. Kung magkano ang itatawad niya ngayon, dadagdagan ko lang ng 100 piso. Fang Yuan. Fang Yuan. Sinasadya mo ba akong paglaruan? Hindi. Nagkakamali ka. Wala akong nilalaro na iba. Ikaw lang ang nilalaro ko. Ganito na lang. Kung magkano ang itatawad niya, itatawad ko rin, dadagdagan ko lang ng 1 piso. Marliu, nahihirapan po ako sa ginagawa ninyo. Nahihirapan? Kung nahihirapan, huwag mo nang gawin. Ay. Ang dahilan kung bakit nakakasabay pa siya sa presyo, dahil nasa loob pa rin ito ng kanyang kakayahang pinansyal. Pinaimbestigahan ko na, ang kanyang yaman ay hindi lalampas sa 100 bilyon. Basta't magbigay ka ng isang presyo. Kung maglakas loob pa siyang sumabay, sisiguraduhin kong wala siyang libingan. Sag okay. Hindi na kita paglalaruan gayon. Magtawad ako ng 100 at 100 bilyon. Kung kaya mo, sumabay ka. Tingnan natin kung kaya mong sumabay. Mukhang kontrolado niya ang presyo. Alam niyang 1,000 bilyon lang ang kaya ng pamilyang Lin. Sige, sumabay ka pa kung kaya mo. Nasaan na ang yabang mo kanina? Tumahol ba at nilamon ng aso? Fang Yuan, 1,000 bilyon, iyon na ang pinakamataas na kaya ng pamilyang Lin kung patuloy pa tayong susunod sa presyo. Kahit mabili natin ang King Lin C, wala na tayong ibang pera. Baka sa oras na iyon. Ako na ang bahala sa problema sa pera. Akong mag-aalok ng 1,000 at 300 bilyon. Sa wakas kumagatin. Sa wakas, nalinlang din kita. Hinihintay ko lang na sabihin mo yan. Ginoong Fang, hindi ito larong pambata, ito ay bidding. Hindi ka pwedeng mag-alok ng basta-basta lang. Kung hindi, nilalapastangan mo ang AS Group. Kung may sasabihin ka, diretsuhin mo na. Huwag kang magpaligoy-ligoy, ilabas mo na. Kakapagsabi lang ng tauhan ko, ang pamilyang Lin, ang ari-arian nila ay hindi hihigit sa 1,000 bilyon. Kahit ganun pa, ano naman? Isang lalaking umaasa sa babae at gusto mo akong tapatan? May karapatan ka ba? Ginoong Fang, nag-alok ka na, kaya pakiusap, magpakita ka ng patunay ng iyong kayamanan. Kung hindi, niloloko mo lang kami at sinasadya mong sirain ang bidding na ito. Hindi ka mapapatawad ng AS Group. Ngunit bilang nangungunang pamilya sa capital city, ang pamilyang Lin, maliit na halaga lang ito, hindi ba? Ang pamilyang Lin ay malapit ng mahulog sa napakalalim na bangin at hindi na makakabangon pa kailanman. Ito ba ang gusto mo? Wala kang kaunting kamalayan sa sarili. Kailangan mo pa talagang makipag-away sa akin hanggang sa puntong ito ng walang pag-asa, para lang malaman kung gaano kakawalang silbi. Magaling. Hindi ka nga nagkamali na hawakan ng Osbro. Sa ilang salita lang, naituro mo na sa akin ang lahat ng sisi. Tama. Ang ari-arian ng pamilyang Lin ay 100 bilyon lang talaga. Mabiti at umamin ka. Nga Ginoo, ang taong ito ay hindi karapat-dapat sa kanyang posisyon. Gumagamit ng kapangyarihan para sa pansariling kapakinabangan. Umasa sa kanyang koneksyon para guluhin ang bidding dito. Hindi siya karapat-dapat na narito. At lalong hindi karapat-dapat na maging unang pamilya sa capital city ang pamilyang Lin iminumungkahi ko. Baliin ang mga binti ng taong ito at itapon siya palabas. Pagkatapos ng bidding, saka natin siya hahatulan sa harap ng Divine Master. Sumasang-ayon ako sa opinyon ni Chairman Liu. Palayasin siya. Palayasin ang pamilyang Lin. Palayasin. Fang Yuan, anong gagawin natin ngayon? Anong gagawin natin ngayon, Fang Yuan? Kung walang pera ang pamilyang Lin, hindi ba't nandito pa ako? Hindi ko naman sinabing wala akong pera. Huwag ka nang magbiro. Sa bidding na ito, daan-daang bilyon ang kailangan. Ano nang magagawa ng konting pera mo? Fang Yuan, hindi mo ba sasabihin na binigyan ka ng Divine Master ng katayuan na higit sa lahat at kayamanang kayang bumili ng bansa? Kayamanang kayang bumili ng bansa. Hindi naman ganun. Pero sapat na yan para yurakan ang maliit mong Kondo Chamber of Commerce. Katawa-tawa. Ang Kondo Chamber of Commerce ko, namumuno sa buong Griet Kuya. Hindi pa nga namin binibilang ang trilyon-trilyong assets, pero sa mga negosyo at kita namin, madali lang ang 5,000 bilyon. Yurakan ako? Gusto kong makita kung paano mo ito gagawin. Sa pamamagitan nito. Ano to? Wala naman itong logo ng Top Chamber, at hindi rin ito Supreme Card para sa Mgayay. Nakalimutan mo ba uminom ng gamit bago lumabas? Fang Yuan, bago ako pumunta sa Gretsia, narinig ko na ang tungkol sa'yo. Akala ko'y may kakayahan kang kalaban. Mali pala ako. Isang tunay na walang kwentang tao ka lang. Fang Yuan, naguguluhan ka ba? Ang basurang card na yan, ipinaglalaban mo sa 2 big shot. Ngayon, kasama na rin ang pamilyang Lin sa pagbagsak. Hindi nyo nga tiningnan ang balance ng card na yan. Gusto nyo na akong patayin. Masyado naman kayong nagmamadali. Sag, papatayin kita ng mabilis ngayon. Tingnan nyo, magkano ba ang laman ng card na yan? Narito, may 7,000 bilyong assets. Mayroon pala siyang 700 bilyong asset. Anong sabi mo?
700 bilyon? Ang Condo Chamber of Commerce ko ay meron lamang 500 bilyong kita sa isang taon. Saan mo nakuha ang 700 bilyon? Fang Yuan, saan mo nakuha ang napakaraming pera? Ito ang sorpresa na inihanda ko para sa iyo. Sapat na para ang pamilyang Lin ay maging pinakaunang pamilya. Ano nang ipinagmamalaki mo? 700 bilyon lang yan. Kaya ko ring maglabas ng 700 bilyon kung ibebenta ko ang ilang ari-arian ng Condo Chamber of Commerce ko. Oh. Kailan pa naging ganoon kahirap si Pangulong Liu? Nakarating na sa punto na kailangan niyang ibenta ang ari-arian ng pamilya. Liu Guozhu, hindi ba niya sasabihin na sinasayang mo ang yaman ng pamilya? Sa tingin mo ba, may karapatan na ang pamilyang Lin na sumali sa bidding ngayon? Ginoong Li. Hindi ba ako nag-aalala na magkaroon ng problema sa bidding? Hayaan na lang natin ito. Magpatuloy na tayo. Alagang ang isang mapagkunwari kang tao. Hindi ka man lang nagbago ng ekspresyon. Sayang. Ayoko pang tapusin ito ngayon. Fang Yuan, Ano pa ang gusto mong gawin? kung kaya ni Liu Tianquan na suriin ang aking mga aset, susuriin ko rin ang kanyang mga aset. Tingnan natin kung may karapatan siyang makipagbid sa akin dito. Anong sabi mo? Surina ko? Ang Condo Chamber of Commerce ko ang pinakamalaking Chamber of Commerce sa Great Kuya. Sa buong Great Kuya, sino ang makakabantay sa akin? Kailangan ko pa bang patunayan ang aking mga ari-arian? Anong problema? Natatakot ka ba? Bakit ako matatakot? Kalma, sinasadya niyang galitin ka. Fang Yuan, mahalaga ang oras ng lahat. Huwag na nating sayangin ang oras. Magpatuloy na tayo. Ang pagsusuri sa aking ari-arian ay kinakailangan. Pero ang pagsusuri sa kanya ay pag-aaksaya ng oras. Kung ganoon, bakit pa tayo nag-host ng bidding conference? Bakit hindi na lang ibigay ng Aus Group mo ang King Linsia na ito sa kanya? Fang Yuan, kinakalaban mo ako, tama ba? Kinakalaban mo ako, Sige, tama ba? okay. Okay. Ngayon, hahayaan kitang suriin. Suriin mo hanggang gusto mo. Sayang naman, pagkatapos ng araw na ito, wala ng Condo Chamber of Commerce. Pangulo, masamang balita. Natuklasan ni Xiao Guozhu ang isyu ng katiwalian. Gayon, isinara na ang Chamber of Commerce. Lahat ng pondo at ari-arian ng Chamber of Commerce ay na-freeze na. Anong sinasabi mo? Lahat ng pondo at ari-arian ng samahan ng negosyo ay na-freeze na ngayon. Ano ang sinasabi mo? Ikaw ba ang may pakana nito? Talaga bang ginamit mo ang ganyang kahiyahiyang paraan? Aba, Presidente Liu, huwag kang magbintang ng walang basehan. Kung malinis ang iyong konsensya, paano mahahanap ni Xiao Guozhu ang katiwalian? Sa sinasabi mo, sa tingin mo ba ay hindi patas ang ginawa ni Xiao Guozhu? Fang Yuan, napakasama ng iyong puso. Binibigyan mo ako ng ganoong kalaking akusasyon. Pagkatapos ng bidding gayon, makikipagtulungan ako sa inyong lahat upang ereklamo ka sa harap ng Divine Master. Ay, hey. Ano ang gusto mong gawin? Kanina lang, sinabi mong kulang ako sa pondo, at gusto mo akong palisin kasama ang pamilyang Lin ayon sa sinabi mo kanina. Ang sinumang kulang sa pondo ay hindi karapat-dapat umupo. Fang Yuan, baliw lang siya. Kayang gawin ang kahit ano. Kung hindi, hayaan na lang natin. Hindi ko gustong mamatay siya. Siya mismo ang lumapit sa akin para maghanap ng kamatayan. Hindi ko kasalanan. Ikaw ba mismo ang alis? Oh, gusto mo bang ipatulong ko sa iyo? Kung gayon, kailangan kong magsakripisyo. Para lang may labas ka. Teka, hindi naman walang pondo si Presidente Liu. Ang trilyong pondo na hiniram niya sa aking As Group ay naipasok na. Ginoong Li, bilang tagapag-organisa ng bidding conference na ito, hayagan mong kinakampihan si Liu Tianquan. Hindi ba't sobra na yan? Nagulat ako sa sinabi mo. Ako at ang Condo Chamber of Commerce ay matagal nang may malapit na kooperasyon. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito pribadong tulong. Ginoong Liu, ang commercial loan na inutang mo sa aking kumpanya ay naipasok na sa account. Fang Yuan, hindi mo inasahan to, di ba? Ginawa mo ang lahat para i-freeze ang aking Chamber of Commerce. Pero mayroon pa akong alas. Fang Yuan, wag na huwag mong hahayaang makuha niya ang lupang ito. Kahit na ang aming pamilyang Lin ay nangangailangan pa ng 100 bilyong yuan para makipagkumpetensya sa kanya. May mga bagay na hindi kailangan ng pera para malutas. Talaga? Fang Yuan, nangangarap ka pa ring tapakan ako. Masyado mo namang minamaliit ang aking As Group. Ano ka ba? Sapat ka ba para kumatawan sa Aus Group? Dahil sa akin, ako ang acting president ng grupo. Hawak ko ang lahat ng pera ng grupo. At maari akong makipagtulungan sa mga makapangyarihan sa Grecia para iban ka at ang pamilyang Lin. Sapat na ba yan? Isang maliit na acting president, kayang maging ganoon kayabang. Nakakatawa talaga. Paano kung tawagin ko si MR Os para tingnan? Ganoon din ba ang kanyang saloobin? Nangahas kang insultuhin ang dating presidente ng aming grupo. Ano ang iyong layunin? Dating presidente. Sa pagkakalala ko, buhay pa si Aus. Tinatawag mo siyang dating presidente. Sa tingin mo ba ikaw na ang tunay na may hawak ng kapangyarihan sa Aus Group? Ano ang pinagkaiba? Sa ilalim ng pamumuno ko, lalong lumalakas ang As Group. Ang mga tauhan ni As ay nabili ko na rin ang kalahati. Ngayon, basta bilhin ng Condo Chamber of Commerce ang Queen Lin na ito at makipagtulungan sa akin sa pagpapaunlad. Sinasabi ko sa iyo, kapag umangat pa ang posisyon ko, magiging tunay na may hawak ako ng kapangyarihan. Kailangan mo ring magkaroon ng kakayahan para doon. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin,
hindi niya makukuha ang lupang ito. At ikaw, pagkatapos ng araw na ito, tatanggalin ka rin sa OS Group. Hindi ako nagkakamali, di ba? Tatanggalin ako sa AS Group? Fang Yuan, nagpakawala ka ng kalokohan sa Kyoto. At iyon lang. Gusto mo pa akong tapakan? Titingnan ko kung paano mo ako tatanggalin sa AS Group ngayon. Ang AS Group, ang posisyon nito sa buong mundo ay napakahalaga. At mayroon itong malapit na pakikipagtulungan sa komersyo sa ating Great Kuya. Gayon, kinalaban mo sila. Kung kaya mong harapin silang gayon. Alam mo ba kung gaano kalaking pagkalugi ang idudulot mo sa ating Great Kuya? Ikaw mismo ang naghahanap ng kamatayan. Huwag mo akong sisihin. Gagino, ngayon ay nais kong makipagtulungan sa inyo upang sama-samang yumaman. Ngunit ang taong ito, Ay walang pagpapahalaga sa reputasyon ng aming grupo. Kung hindi natin parurusahan ang batang ito, ititigil ng AS Group ang lahat ng pakikipagtulungan sa Great Kuya. Fang Yuan, huwag kang masyadong mayabang. Gusto mo bang mawalan ng interes ang lahat ng narito? Dahil sa iyo, iminumungkahi kong itali ang taong ito at dalhin sa Divine Master paparusahan. Tama, sumasang-ayon ako. Ang aming pamilyang Zhao ay mayroon pa ring pakikipagtulungan. Kung ititigil ito, ang pamilyang Zhao ay mawawalan ng bilyon-bilyon. Hindi natin maaring mawala ang ating interes dahil sa kayabangan ng batang ito. Dakpin siya. Ang mga tao, malapit na ring dumating. Fang Yuan, mayroon ka pa bang gustong sabihin? Kung wala, kung gayon, magpatuloy ka na sa iyong lakad. Tigilan. Malapit na rin ang tao. Fang Yuan, may gusto ka pa bang sabihin? Kung wala na, lumakad ka na. Tigilan mo. Ginoong AS, bakit po kayo narito? Kung hindi ako dumating, baka sirain mo ang OS Group. Ano, kanina, sino ang sabi mong parurusahan? Ang batang ito. Ang batang ito ay mayabang, mapangahas, at dahil sa suporta ng Divine Master, sinisiraan niya ang aming kumpanya, kaya ako. Mga walang hiyakang nilalang. Hindi pa ako patay. Sa tingin mo ba talaga na ikaw na ang may-ari ng OS Group? Ginoong Fang, siya ay isang mahalagang panauhin ng aming OS Group. Sabi mo lang ba, kikilos na agad? Hindi mo basta-basta may gagalaw yan ayon sa gusto mo. Ano po ang sinabi ninyo? Nakita ni OS si Ginoong Fang. Ginoong OS, napakataas po ng inyong katayuan, bakit kayo yumuyukod sa kanya? Tumahimik ka, Ginoong Fang. Ang inyong marangal na katayuan ay hindi ko kayang abutin. Ang ginawa mo kanina, muntik nang magdulot ng kapahamakan sa grupo. At hanggang ngayon ay hindi mo pa ito batid. Emi, Ang OS Group namin ay may napakalaking impluensya sa buong mundo. Ang isang hamak na sundalo mula sa Northern Region na tulad niya, kaya ba niyang ipahamak ang OS Group? Kaya mo bang ipahamak ang kaya OS mo bang Grupo? ipahamak ito? Nga MRS. Gayon, ang Kondo Chamber of Commerce namin ay malapit nang makuha ang King Lindsay na ito. Pagdating ng panahon, tayong dalawang higante ay magsasama-sama sa proyektong ito. Ang ating yaman ay abot sa hindi kapanipaniwalang antas. At ang OS Group ninyo ay mas magiging matagumpay sa negosyo, abot sa puntong walang makakapantay. Bakit tayo matatakot? Matatakot sa isang batang ito? Ikaw, kayo. Emar Fang Yuan, alam kong nagkasala sa inyo ang OS Group at hindi ito mapapatawad. Ako, handang ibigay sa inyo ang King Lindsay. Hinihiling ko lang nabigyan ninyo ng pagkakataong mabuhay ang OS Group. Fang Yuan, ano ba talaga ang nangyayari? MRS, alam mo ba ang sinasabi mo? Ang halaga ng King Lindsay na ito, kung ganap na mapaunlad, ay hindi matantya. Ibibigay mo lang sa batang ito? Ulyanin ka na ba? Fang Yuan, ang sama mo. Para lang manalo sa action na ito, nilinlang mo si MRS para ibigay ang mahalagang lupain na ito. OS, hindi ko kayo gustong palayain, pero sila ang naggipilit na mamatay. Ikaw ba ang magdidisiplina sa kanila o tutulungan kita? Huwag na kayong mag-abala, Emar Fang. Li Cheng, nagbakasasa ka sa sarili mong kagustuhan. Sinisira ang reputasyon ng kumpanya. Ipinapahayag ko na simula ngayon, tinatanggal kita sa posisyon mo bilang acting president ng kumpanya. Kasabay nito, tatanggalin ka sa listahan ng kumpanya. Ipinapahayag ko na simula ngayon, tinatanggal ka sa posisyon bilang acting president ng kumpanya. Ano? Sa loob ng maraming taon sa AS Group, ibinigay ko ang lahat ng aking makakaya. Sa loob ng maraming taon sa Ibinigay OS ko Group, ang puso at kaluluwa ko. Kung wala man akong nagawa, may pinaghirapan din naman ako. At ngayon, tatanggalin mo lang ako sa AS Group. Kahit ano pa ang nagawa mo, ang paglaban mo kay Ginoong Fang ay isang krimen na hindi mapapatawad. Kamatayan ang nararapat. Babawiin ko ang trilyong puhunan na ipinahiram ko sa iyo noon. Kasabay nito, lahat ng proyekto ng OS Group at Kondo Chamber of Commerce ay kanselado na rin. ikaw, Tandang hudas ka. Sinasabi ko sa'yo, wala kang kapangyarihan dito. Kung ipagpipilitan mo pa ring protektahan ang batang ito, wala akong problema na isama ka sa libingan. Pangahas, naglakas loob kang magsalita sa akin ng ganyan. Sa tingin ko, hindi lang katawan mo ang lumpo, pati na rin ang utak mo. Akala mo ba sa loob ng maraming taon sa AS Group, wala akong nahandang backup plan? Anong ginagawa mo? Huwag ka nang makipagtalo pa. Sa mga nakaraang taon, kalahati ng impluensya mo sa AS Group ay nabili ko na.
Ako na ang tunay na nagpapatakbo nito. Sinasabi ko sa'yo, kung tatahimik ka na lang sa wheelchair mo, sa natitirang buhay mo, pag-isipan kong hindi ka patayin. Pero kung gusto mo talagang mamatay, huwag mo akong sisihin. Haha, tama nga si Ginoong Fang. Talagang mapanlinlang at sabik sa kapangyarihan ang ambisyon mo. Ang kaso, huli na ang lahat para malaman mo yan. Gatauhan, patayin siya, at pagkatapos, kunin niyo rin ang ulo ni Fang Yuan. Hindi ba't ikaw ay? Pinaparalisa na ng lason mo. Yemye. Li Cheng. Itinuring kitang parang sarili kong anak. Hindi ko akalain na ganoon ka pala kalupit. Nilagyan mo na mabagal na lason ang aking pagkain. Para unti-unti akong mamatay. Mabuti na lang at nakita ni Ginoong Fang ang katotohanan. Kung hindi, namatay na talaga ako sa iyong mga kamay ngayon. Imposible. Pinlano ko ito sa loob na maraming taon. Hindi ito maaring mabigo. May paraan pa ako. Huwag ka nang magpumiglas. Ginoong As, alam kong nagkamali ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ako ay nadala lang ng bugso ng damdamin. Sa dami ng taon na naging tapat ako sa kumpanya, patawarin niyo po ako. Nagkamali ka. Ang pinakamalaking pagkakamali mo ay ang kalabanin si Ginoong Fang. Sa susunod na buhay, tandaan mong maging maingat. Sobra na kayo. Isasama kita. Pagkatapos ng araw na ito, Ang pundasyon ng pamilyang Lin ay tiyak na lalakas. Sa posisyon ng pinakaunang pamilya sa Capital City, may tutol pa ba kayo? Magsalita kayo. Bingi na ba kayong lahat? nga. Ang pamilyang Lin ay kaapat-dapa sa suporta ni Ginoong Os. Ang pamilyang Lin ay tiyak na malalampasan ang yaman ng Kundo Chamber of Commerce. Sinusuportahan ko. Talagang nakuha ng pamilyang Lin ang King Linsia. Kung hindi dahil kay Fang Yuan, paano naman natin makukuha ang lupang iyon? Yunro, basta masaya ka. Kahit bituin sa langit, kukunin ko para sa'yo. Talaga? Kung gayon, sumama ka sa akin. Yunro, Sai. Say, Sabihin mo na, gaano karami ang itinago mo sa akin? Yunro, ano ang sinasabi mo? Bakit hindi ko maintindihan? Nagpapanggap ka pa. Una si Xiao Guzhu at Kilin tapos si Os. Lahat sila ay mga kilalang tao sa mundo. At walang pag-aalinlangan silang tumulong sa'yo. Mangangahas ka pa bang sabihin na wala kang itinago sa akin? Wala kang itinago sa akin, you didn't hide anything from me. Kung hindi mo sasabihin sa akin ang totoo ngayon, huwag kang umasang makakalabas sa pintong ito. Hindi ko akalain na nahulaan niya pa rin. Seg, ako ay... Ano? Ano ang sinasabi mo? Pupunta ako ngayon din Yunro. May mahalaga akong kailangang asikasuhin ngayon. Umuwi ka muna. Ang gusto mong malaman. Kapag may oras ako, sasabihin ko sa'yo. Ay, hey, Ano ang nangyayari? Divine Master, biglang sumalakay ang mga bandido sa hangganan at hindi mabilang ang namatay at nasugatan sa Genbi Army. Ito ay kapabayaan sa pamumuno ng inyong lingkod. Hinihiling ko sa Divine Master na parusahan ako ayon sa batas militar upang mapanatili ang moral ng hukbo. Tumayo ka. Ngayong nangyari na ang bagay, mag-isip kung paano ito lutasin. Anong silbi kung kukunin ko ang buhay mo? Kung mamamatay ka sa larangan ng digmaan. Opo. Ipinapaalam ko sa Divine Master na pagkasunduan na namin na pipirmahan ang kasunduan sa tigil putukan. Ngunit bigla silang nagbago ng isip at sumalakay sa kampo sa gabi. At naiwasan nila ang lahat ng bantay. Para bang, alam nila ang aming plano. Divine Master, ang planong Genbi Iron Army ay lubhang lihim. Tanging ang matataas na opisyal ng Gretsia lamang ang nakakaalam. Naghinala ang inyong lingkod. Ang mga salitang ito na nakakagulo sa moral ng hukbo. Huwag mo nang sabihin. Opo. Nagkamali po ako sa aking sinabi. May punto rin kayo sa inyong sinasabi. Ganito, kayong dalawa ay lihim na mag-imbestiga muna. Babalik ako sa Northern Region ngayong gabi. Kapag nahuli ko ang pinuno ng pinagsamang hukbo, ang Demon Lord, sila ay natural na, hindi na kailangan mag-abala. Narito ako, ikaw ang Demon Lord, na mas mataas pa sa 4 na Demon God. Ang pangunahing salarin sa pagsalakay sa aking Gretsia. Tama. Northern Region Divine Master, marami na tayong beses na nagharap, ngunit ito marahil ang una nating pagkikita, hindi ba? Sumalakay ka sa Gretsia, at may lakas pa ng loob na lumabas sa harap ko. Napakalaki ng tapang mo, pero mas mabuti pa rin. Hindi na kailangang hanapin ko pa. Divine Master ng Northern Region, tama ang balita. Talagang walang kapantay sa lakas. Pero sa tingin ko, hindi mo ako mapapatay ngayon. Oh, ganoon ba? Subukan mo nga. Fang Yuan, tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Anong ginawa mo sa kanya? Ang asawa mo ay nakabisita sa akin ngayon. Kung hindi ka pa rin magpapalaya, hindi ko masisiguro ang mangyayari sa kanya. Sabihin mo, ano ang gusto mo? Diretso. Sasabihin ko na ang totoo. Gusto ko ang Northern Region.
Kung ibibigay mo sa akin ang Northern Region, sisiguraduhin kong magkikita kayo ng asawa mo. Pagkatapos ng 3 araw, pumunta ka sa Zhoushan Pavilion mag-isa. Hinihintay kita. Kung hindi ako masaya, ipapatisim ko sa mga tauhan ko ang lambing ng asawa mo. Kung gagawin mo, hahawakan mo man lang ang isang hibla ng buhok niya, hihimayin kita ng hihimayin. Ganoon ba? Sige, hihintay namin. Sige, hihintay namin. Kayong lahat, bumalik muna kayo sa Northern Region. Bumalik muna kayong lahat sa Northern Region. Panatilihin ninyong matatag ang ating hukbo. Makalipas ang 3 araw, ako mismo ang pupunta sa Zhoushan Pavilion para harapin ang Demon Lord na ito. Divine Master, ang Demon Lord na iyan ay tuso gayang lobo. Tiyak na may inihanda na siyang bitag sa Zhoushan Pavilion, isang malaking patibong ang naghihintay sa inyo. Ang pagpunta ninyo roon ay puno ng panganib. Kayo ang tagapagtanggol na Diyos ng Northern Region. Hindi po namin ito maaaring payagan. Tama po. Sa aking palagay, mas makabubuting kayo na mismo, Divine Master, ang bumalik sa Northern Region upang mga siwa. Kaming mga tauhan nyo na lang po ang mananatili rito para iligtas si Miss Lee. Kaligtasan ni Yunro ang nakataya rito, kaya kailangan ako mismo ang pumunta. Yunro, huwag kang mag-alala. Ililigtas kita. Ang lahat ng gustong manakit sa iyo, walang makakatakas sa akin. Oh, hindi ba ito ang batang ginoo ng pamilyang Fang? Bakit ka nagkaganyan? Liu Chengquan. Pinatakas kita sa piging noon, at ngayon ay naglakas loob ka pang magpakita sa akin. Gusto mo bang mamatay na? Hindi ba't nandito kang gayon para iligtas si Yunro? Sinasabi ko sa iyo, hindi mo siya meliligtas. Hindi mo lang siya meliligtas, kundi sa harap mo pa, ipapakita ko sa iyo kung paano ko siya pahihirapan hanggang mamatay. Paano mo nalaman ito? Sabihin mo, Ano ang relasyon mo kay Yuan Huang? Pagdating mo sa kabilang buhay, malalaman mo rin kung ano ang relasyon. Yemie, naghahanap ng kamatayan. Umalis ka. Kapag natapos ko na siya, sa susunod ikaw naman. Sa tono mo, parang hindi ka na nag-aalala sa kaligtasan ni Binibining Lin ah. Ang kaligtasan ni Binibining Lin ah. Ikaw. Hahaha. Mas mabuti pang siguraduhin mong ligtas siya. Kung hindi, wala ni isa sa inyo ang makakalabas ng buhay sa Capital City. Depende yan sa iyong sinseridad. Nasaan si Lin Yunrao? Nasaan siya? Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Kinakausap ko ang amo mo. Kailan ka pa naging aso na sumasaba? Fang Yuan, papatayin kita. May hangganan ng pasensya ko. Kung hindi ko pa rin makita si Lin Yunro, unahin kitang patayin. Ikaw na asong nangangagat kung saan-saan. Divine Master Demon God, iligtas mo ako. Ipasok siya. Fang Yuan. Lin Yunru. Lin Yunrao. Ikaw. Ay, hey. Huwag kang gagalaw. Kung hindi, magiging durog na laman siya. Ikaw ba si Liu Tianquan na naghahanap ng paghihiganti sa amin? Handa akong akuin ang lahat ng pagkalugi ng Kundo Chamber of Commerce. Kami ni Fang Yuan ay ordinaryong tao lang. Ordinaryong tao. Nagmamakaawa ako sa iyo. Sinasabi mong ang Divine Master ng Northern Region na namumuno sa milyon-milyong Zenbei Iron Army ay isang ordinaryong tao. Hindi ba't isang malaking biro yon? Ano? Ikaw ang Divine Master ng Northern Region. Ikaw. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto ko sanang sabihin sa iyo ang totoo kong pagkatao, kapag tapos na ang lahat. Para hindi ka madamay. Ayaw ko lang na madamay ka. Hindi ko inaasahan. Bobo. Mag-asawa tayo, anong bagay ang hindi natin kayang harapin ng magkasama? Sa ginagawa mo, para mo akong ginagawang estranghero. Ako lang. Tama na. Fang Yuan, dinala ko na ang taong gusto mo. Dapat ibigay mo na rin sa akin ang gusto ko, hindi ba? Ano ang gusto mo? Ang gusto ko, ibigay mo sa akin ang Northern Region. Ano? Ang Northern Region ay teritoryo ng Great Xia at napakahalaga ng estratehikong lokasyon ito. Kung ibibigay mo ito sa kanila, magiging makasalanan ka sa Great Xia sa lahat ng panahon. Huwag na huwag kang papayag sa kanya. Ikaw ay isang piyesa lamang sa transaksyon, wala kang karapatang magsalita. Kung maglakas loob ka pang saktan si Yunro, kahit mamatay ako ngayon, iwan ko kayong lahat dito. Iyan, nakasalalay sa iyo. Kailangan pa ng kaunting oras. Kailangan pang patagalin ng kaunti. Sa puntong ito, huwag ka nang magtago. Liu Gozhu. mukhang alam mo na ang lahat ng ito. Ako ang naglano. Sa simula, nagduda lang ako. Hanggang sa sinabi sa akin ni Kilin na may nagbunyag ng deployment ng Zenbei Iron Army, doon ko nakumpirma na ikaw yon. Tutal, ang ganitong kapangyarihang militar, maliban sa akin, tanging ang dalawang state master lang ang nakakaalam. Tama, ang lahat ng pinagdaanan mo simula nang bumalik ka sa Capital City ay plano ko. Sa totoo lang, balak kong ipapatay ka nila sa Capital City. Pero, ang mga hangal na yon, hindi natapos ang misyon. Bakit? Nasa posisyon ka na ng dalawang state master. Sa Grecia, masasabing ikaw ang pangalawa sa pinakamataas. Bakit mo pa rin ginawa ang ganitong bagay? Sobrang nadismaya ako. Bakit?
dahil ayaw kong maging pangalawa sa sinuman. Ako, si Liu Guozhu. Nagsikap ng husto para sa Griezia sa loob ng ilang dekada, pero nakamit ko lang ang posisyon ng State Master. Samantalang ikaw, 5 taon ka lang sa militar, pero naging pinakamataas ka na sa Griezia. Hindi ako papayag. Papatayin kita, at pagkatapos, tatapak ako sa iyong bangkay, para umakyat sa pinakamataas na trono. Gusto mong umupo sa posisyon ko. Ang Zenbei Iron Army ay hukbo na ako mismo ang nagtatag. Sa tingin mo, susunod sila sa iyo? Aano kung ako ang pumatay sa traidor sa bayan, ang bayani? Ano ang ibig sabihin ng sinabi mo? Ibig sabihin, tama. Ako at si Liu Guozhu ay nagkasundo na. Tutulungan ko siyang umakyat sa posisyon ng Divine Master. Bilang kapalit, ibibigay niya sa akin ang Northern Region. Walang hiya. Para sa ganitong walang kabuluhang karangalan, gumawa ka ng ganitong kahihiyan. Ikaw, Liu Guozhu, ay kahihiyan ng ating Griezia. Ako, hindi ako, ikaw ang kahihiyan. Mula ngayon, ipagkakala sa Griezia na ang Divine Master ng Northern Region, si Fang Yuan, ay nakipagsabuatan sa kaaway at ipinagkanulo ang Northern Region sa mga magnanakaw. At ako naman, papatayin kita, at magiging bayani na iginagalang ng lahat. Papatayin kita. Dudurugin kita sa libu-libong piraso para lang maibsan ang galit sa puso ko. Papatayin ako. Dito. Akala mo ba ikaw pa rin ang Divine Master ng Northern Region? Hanggat nasa kamay ko ang babaeng ito, ikaw ay isang walang ngiping kuting. Kung ipapaupo kita, hindi ka maaring tumayo. Sige, okay. Sapat na ang pag-uusap. Oras na para gawin ang dapat gawin. Hindi na marami ang oras mo. Fang Yuan, huwag mo akong alalahanin. Huwag dahil sa akin para maging traidor ka ng Griezia. Tigilan mo ang kadaldalan mo. Naniniwala ka ba na papatayin kitang gayon? Patayin ako. CJ, kung gayon, gawin mo na. Patayin mo na ako. Hindi ka ba naglakas loob? Duwag ka. Gawin mo na. Gusto mo akong galitin para wala siyang alalahanin, hindi ganoon kadali. Gusto mo akong galitin para wala siyang alalahanin, sinasabi ko sa iyo, hindi ganoon kadali. Gusto kong ipaglaro ka ng aking mga kapatid. At pagkatapos ay ipadala ka sa ibang bansa. Fang Yuan. Ito na ang huling pagkakataon mo. Kung hindi ka pa rin pipirma, hihiwaan ko ang kanyang mukha. Hahaha. Kahit ibigay ko sa iyo ang Northern Region, ano ang magagawa mo? Para hatiin ang teritoryo sa 5 iba pang bansa. Siyempre, ang angkan kong Yuan ang mag-iisang magmamay-ari. Bakit ko hahatiin sa iba? Lahat sila ay iyong mga kaalyado. Hindi ka ba natatakot na magdulot ito ng paghihimiksi? Sila ay mga kasangkapan lamang para sakupin ko ang Northern Region. Ang mga basurang ito, karapat-dapat pa bang makibahagi sa akin sa mga samsam ng digmaan? Iyan ang hinihintay kong sabihin mo. Ano ang ibig mong sabihin? Ang ibig kong sabihin, hindi ko pipirmahan yan. Ginagawa mo kaming tanga, di ba? Ginagawa ko kayong tanga, di ba? Ginagawa ko nga kayong tanga. Magaling. Fang Yuan. Ito ang Divine Master ng Northern Region na iginagalang ng libu-libong tao ng Griezia. Papatayin kitang gayon. Nakakatakas ka sa akin noon. Ngayon, makakatakas ka pa ba? Quaner, inatay mo ang anak ko. Dapat kang magbayad ng buhay. Yuan Huang. Atayin mo ang babae niya. Atayin mo siya. Fang Yuan, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Isusuko mo ba sa akin ang Northern Region o gagawin kong pinulbos na laman ang babae mo? Hindi ako nakikipag-ugnayan sa mga magnanakaw. Mabuti. Ikaw mismo ang pumili nito. Manonood ka lang habang namamatay ang babae mo sa harap mo. Mabuhay ka habang buhay na may dalang pasanin ng kasalanan ito. Hahaha. Patawad, Fang Yuan. Masaya ako na naging mag-asawa tayo. Kung may susunod na buhay, gusto ko pa ring maging babae mo. Hahaha. Mukhang nakahabol ako. Ano nangyari yan? Bakit hindi sumabog? Akala mo ba wala akong anumang panlaban? Ang tagal kong nakipag-usap sa inyo, para lang bigyan ng oras ang mga tauhan ko na idekode ang bomba. Fang Yuan, ginamit mo na ang ganyang kahiya-hiyang paraan. Napakawalang hiya mo. Walang hiya. Kung ikukumpara sa mga ginawa ninyo, may tuturing bang walang hiya ang kaunting paraan ko? Ngayon, ligtas na si Yunro. Panahon na para magbayaran tayo. Fang Yuan,
Huwag kang masyadong magsaya ng maaga. Ngayon na wala ka sa Northern Region, ang Zenbei Iron Army ay walang pinuno. Ang aking pinagsamang hukbo ay malamang na nakalusot na sa depensa at nasakop na ang Northern Region. Ikinalulungkot kung bigin ka. AMEA. Demon Lord, masamang balita. Ang 5 iba pang bansa ay biglang nagpahayag ng pag-alis sa pinagsamang hukbo. Hindi ko alam kung bakit. Ang pamilya Yuan ay tuluyan ng nilipol ng Zenbei Iron Army. Ikaw ang may kagagawa nito. Ano ba talaga ang ginawa mo? Ibinigay ko lang sa iyong mga kalyado ang eksaktong mga salitang sinabi mo. Sa tuwing may malaki akong plano, ikaw ang sumisira. Papatayin kita, mabuti na rin. Matagal na rin tayong naglalaban. Dapat na itong matapos. Ngayon, ikaw ang mamamatay, o ako. Ay, Fang Yuan. Ano nang tinutunganga mo? Habulin mo siya. Siya ang mortal na kaaway ng Great Xia. Huwag mong hayaang makatakas siya. Huwag kang mag-alala. Hindi siya makatakas. Ipinapaalam ko po, Divine Master. Ang mga labi ng mga tauhan ni Liu Guozhu ay nalinis na. Mabuti. Ihatid mo muna si Yunro pauwi. Masusunod. Fang Yuan, mag-ingat ka. Ihintayin kita sa bahay. Tara na. Ang lahat ng ito, dapat nang matapos. Huwag ka nang magpumiglas. Wala ka nang kakas. Fang Yuan, talaga bang gagawin mo to ng ganyan kalupit? Ang kasalanang gawa ng langit ay mapapatawad. Ngunit ang kasalanang gawa mo sa sarili mo, hindi ka na mabubuhay. Ikaw ang nagtulak sa sarili mo sa ganitong sitwasyon. Kaya huwag kang manisi ng iba. Dahil sa tagal nating nagkalaban, bibigyan kita ng marangal na kamatayan. At iwan ang iyong buong katawan. Divine Master, patawarin niyo po ako. Ako, kaya ko pong maglingkod sa inyo. Basta't huwag niyo lang akong patayin, alam ko ang lahat tungkol sa 6 na bansa na pinagsamang hukbo. Handa akong gabayan kayo para mahanap ang kanilang kampo at tuluyang lipulin ang 6 na bansa na pinagsamang hukbo. Yuan Huang. Para lang mabuhay, lumuhod ka sa harap ng kalaban na parang aso. Talagang binigo mo ako. Divine Master, nagkakamali po kayo. Hindi po ako parang aso, ako po ay aso nyo. Kung hindi kayo naniniwala, kaya ko pa pong dilaan ang sapatos nyo. Hey. Ang isang taong handang ipagkanulo ang sariling lahi para lang mabuhay, ay hindi karapat-dapat maglingkod sa akin. Humayo ka na ng payapa. Hindi. Huwag po, huwag. Mula ngayon, sa mundo, wala ng Demon Lord. Ay, ikaw talaga. Ang kagalang-galang na Divine Master ng Northern Region, paano pa rin ako niloloko, isang hamak na babae. Isang buwan na ang nakalipas, ipinagkatiwala ko na kay Kilin ang lahat ng usapin sa Northern Region at nagretiro na ako sa likod ng entablado. Hindi na ako Divine Master ngayon, asawa mo lang ako. Ang daldal mo talaga. Sa tingin ko, masyado ka lang walang ginagawa. Kapag nagkaanak na tayo, wala ka ng oras. Wala ka ng oras. Bakit pa kailangang maghintay? Ngayon na. Pwede na tayong gumawa ng isa. Diyos ko. Divine Master, masamang balita. Anong nangyari? Ang Northern Region ay sinalakay, 7 labanan na ang natalo, at halos 800 milya ng teritoryo ang nawala. Ano ang sinasabi mo? Ang Northern Region ay binabantayan ng aking milyong Zenbei Iron Army, at naroon pa si Kilin. Paano nangyari ito? Hindi kaya. Bumalik na naman ang 6 Nations Allied Army. Hindi. Ang mananakop ay mas nakakatakot pa kaysa sa 6 Nations Allied Army. Hinihiling ng inyong lingkod na lumabas ang Divine Master, at iligtas ang Northern Region mula sa kapahamakan. Sige na. Ang mga lalaki ay dapat unahin ang mas malaking kapakanan. Hihintayin kita sa bahay. Sabihin sa buong mundo, ako, si Fang Yuan, ay nagbalik.